Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1486 hanggang 1500. Kabanata 1486. Ang kooperasyon ay 200 na kalye. Nilinaw ni Jasper ang kanyang sarili nang sabihin niyang, manatiling buhay, at pagkatapos ay pag-uusapan natin ang iba pa. Ang labanang ito sa Estados Unidos at Wall Street ay isang labanan ng buhay at kamatayan. Maaaring tingnan ito ng mga tagalabas bilang isang biro, ngunit talagang ipinaglalaban ni Jasper ang kanyang buhay. Lahat ng iba pa ay kailangang gumawa ng paraan para sa bagay na ito. Sa makatuwid, kung hindi lumahok dito si Todd, bakit niya sasabihin pa rin ang tungkol sa hinaharap na pakikipagtulungan, mga pundasyon, o mga club? Lahat ng iyon ay kalokohan kung ikukumpara. Sa kritikal na sandali na ito, kailangan ni Todd na gumawa ng isang bagay kung gusto pa rin niyang makinabang sa isang relasyon na si Jasper. Napakalinaw ng pagsusuri ni Todd, kaya diretso ang sagot na ibinigay niya. Matapos makuha ni Jasper ang gusto niyang sagot, naging malambot ang paraan ng pagtingin ni Jasper kay Todd. Nagsalita si Jasper pagkatapos niyang tumayo at nakipagkamay kay Todd, "Well then, let's do this for now. Aayusin ko ang isang tao na makipag-ugnayan sa iyong mga subordinate tungkol sa mga detalye. Bago tayo magsimula, ipapatawag ko ang ilang mahahalagang investor mula sa foundation para makilala ng lahat ang isa't isa." Naningkit ang mga mata ni Todd nang marinig ito. Ang unang kalahati ng pangungusap ay maayos. Karamihan sa mga oras, pagkatapos ng malaking shot ay dumating sa balangkas ng pakikipagtulungan, ang mga subordinate ang bahala sa mga detalye. Halimbawa, kung paano ilaan ang mga pondo at kung saan nila dapat ilipat ang mga pondo. Pagkatapos, kung paano dapat subaybayan ng mga follow-up na mamumuhunan ang partikular na paggamit ng pera at kung ano ang pagbabatayan ng ulat ng kita at pagkawala. Masyadong abala ang mga big shots, kaya natural, wala silang oras upang isa-isa ang mga detalye, kaya ipaubaya na lang nila ito sa mga taong nasa ilalim nila. Ang pinaka-inaalala ni Todd ay ang pakikipagkita sa iba pang mga namumuhunan. Ito ang pagkakataong palawakin ang lipunan ni Todd, na lagi niyang pinapangarap. Gayunpaman, sino ang mga mahahalagang mamumuhunan? Ang mga batas ay tiyak na isa sa kanila. Ang munting prinsipe at si Lord Alvarado ay mga elite sa mainland. Hindi magkakaroon ng pagkakataon si Todd na makilala sila kahit na gusto niya. Sa sandaling ito, handang ibigay sa kanya ni Jasper ang pagkakataong ito, kaya ito ang nagpakalma sa kanya ng husto. "Maraming salamat, Mr. Lane. Hihintayin ko ang iyong magandang balita." Napangisi si Jasper nang makitang tuwang-tuwa si Todd. Pagkatapos makipag-chat kay Todd, nagpaalam sila sa isa't isa. Walang plano si Jasper na manatili sa Nim City, kaya pagkatapos gawin ang deed, bumalik sila ni Henry sa Norites City kasama si Julian bilang driver. Habang nasa daan, sumandal si Henry sa malaking plush backseat ng Bentley at sinabing, "Hindi ko maintindihan ang puller. Napakarami bang kailangan gawin para lang makapasok? Ang bilog na ito ay hindi kasing comfortable gaya ng iniisip niya. Nakakalimot ka lang dahil buong buhay mo nasa bilog na ito." Umiling si Jasper at mahinang nagsabi, "Ngayon ang mga klase sa lipunan ay talagang tumigas, habang ang daan pataas ay magiging mas makitid at mas mahirap." Mula sa puntong ito, kahit papaano ang mag-ama ng puller ay medyo malayo ang paningin. Ang pangunahing dahilan ng kanilang pakikibaka ay ang kanilang mga pagkakakilanlan ay masyadong awkward. Kung hindi sila makalabas sa lalong madaling panahon, mawawalan sila ng halaga sa hinaharap. Bukod dito, maaari din silang makick out sa No8 Semiconductor Manufacturing. Kung wala silang kumpanya, ano ang pinagkaiba nila sa mga ordinaryong tao? Ang pinaka-nakakaawa ay hindi ang mga hindi nakatiis ng maraming paghihirap kundi ang mga matataas na opisyal na kailangang magdusa matapos matikman ang buhay ng marangya. Iyon ay isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Matapos niyang marinig ang sinabi ni Jasper, napaisip si Henry.
Hindi naman siya inistorbo ni Jasper. May mapapala sana si Henry kung mapagtanto niya ang simpleng katotohanan ito. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, bago siya makakuha ng reaksyon mula kay Henry, inikat ni Jasper ang kanyang ulo upang tumingin ng may pagtataka at nakita niya ang bata na nakatulog nang hindi niya namalayan. Nakakadismaya. Umiling si Jasper at pumikit para magpahinga sa kanyang upuan. After this past few days, pagod na pagod siya. Hating gabi na nang makarating sila sa Norritos City. Hiniling ni Jasper kay Julian na ibalik si Henry sa kanyang villa. Pagkatapos, pumunta siya sa villa ni Dawson. Karaniwan, dito si Wendy ay humiga kung wala siya upang manatili sa kanyang ama. Kung walang gagawin si Jasper, dito rin siya titira. Kaya, ang villa na binili nila noon ay maiiwang bakante. Bumalik ka na. Gising pa si Dawson nang bumalik si Jasper. Tumingin siya kay Jasper at binati. Si Dawson ay may hawak na tasa habang suot ang kanyang pijama. Tumango si Jasper at sumagot, "Kakabalik ko lang galing Nim City after finishing some business." Tulog na ba si Wendy? Itinuro ni Dawson ang isang silid gamit ang kanyang mga labi at sinabi, "Ang babaeng iyon ay nilalamig kaya pinainom ko siya ng gamot." Mahimbing ang tulog niya. Okay lang ba siya? Tanong ni Jasper. Anong magagawa ng sipon? Siya ay bata pa at malusog, kaya't siya ay magiging maayos pagkatapos ng ilang gamot at pagtulog. Halika sa pag-aaral sa akin. Mag-usap tayo. Sumunod si Jasper kay Dawson na masunurin. Pagkapasok niya sa study, sinara niya ang pinto sa likuran niya. Nang makita niyang kumukuha ng sigarilyo si Dawson, lumapit siya para sindihan ito. Pagkatapos, masunurin siyang umupo sa tapat ni Dawson, novel drama. Salamat sa lahat ng iyong pagsusumikap sa panahong ito, sabi ni Dawson pagkatapos na huminga ng usok. With a wry smile, Jasper said, "Napilitan akong gawin ito. Maraming bagay ang hindi ko kontrolado. Maaari mong hulaan ito kapag sinimulan mo ang JW, natatawang sabi ni Dawson. Tumango si Jasper. Sa pagtingin kay Jasper, magiliw na sinabi ni Dawson, "Palaki ng palaki ang iyong negosyo ngayon, at mabilis na umuunlad ang iyong prestihiyo. Wala na akong masyadong maitutulong sa iyo." Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Jasper at magsasalita na sana nang iwagayway ni Dawson ang kanyang kamay para pigilan siya. "Alam ko kung ano ang gusto mong sabihin, ngunit hindi alintana, mayroon lang akong isang anak na babae at tinitingnan kita bilang aking anak sa mahabang panahon. Hindi mo kailangang maging magalang sa akin." Sinabi ito ni Dawson at kumilos upang i-flip ang abo. Nagmamadaling bumangon si Jasper at tinulak ang ashtray sa harap ni Dawson. Napangiti si Dawson na may malaking kasiyahan. Maraming tao ang gustong gumawa ng mga bagay para sa kanyang kasalukuyang katayuan at posisyon, ngunit iba si Jasper. Hindi lang ito dahil sa kasalukuyang posisyon at katayuan ni Jasper, kundi dahil hawak pa rin ni Jasper ang kanyang panimulang desisyon. Naisip ni Dawson na ito ay isang bagay na napakahirap makuha. Sa totoo lang, naisip kong magretiro ng buo noon, kung saan isasama ko ang Schuler Corporation sa JW. Gayunpaman, pagkatapos kong pag-isipan ito ng mahabang panahon, nagpasya akong ipagpatuloy ang pagpapatakbo ng negosyong ito sa loob ng ilang taon. Gusto ko ring maging isang mayaman na matandang umutot na hindi na kailangang magtrabaho para magawa ko kung ano ang gusto kong gawin. Gayunpaman, pagkatapos kong panoorin ang iyong pag-unlad sa nakalipas na 2 taon, naramdaman kong kailangan ko pa ring magtrabaho ng ilang taon pa. Masyado kang delikado. Ano man ang iyong pagpapahalaga, ang panganib ng iyong ginagawa ay tumataas ng husto habang lumalaki ang iyong mga asset. Kapag mayroon kang $100, maglalakas loob kang gumawa ng negosyo na nagkakahalaga ng $1,000. Kapag mayroon kang $10,000, maglakas loob kang gumawa ng negosyo na nagkakahalaga ng $100,000. Sa makatuwid, palagi kang gumagawa ng negosyo na maaaring pumatay sa iyo sa anumang oras. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1487. Napangiti si Jasper nang walang magawa at mapait nang marinig ang sinabi ni Dawson. Sa totoo lang, binibigyan ni Dawson si Jasper ng direktang pagtatasa ng buong trajectory ni Jasper sa kabuuan ng kanyang karerang pangnegosyo. Tumalsik talaga si Jasper ng ganito. Maaaring hindi ito maintindihan ng mga tagalabas.
Nagkaroon na ng ganoong kalaking negosyo si Jasper, kaya bakit pa siya nakipagsapalaran para kumita ng pera na maaaring wala siyang maiiwan. Gayunpaman, alam ni Jasper na ang 10 taon pagkatapos ng pagliko ng milenyo ay ang huling pagkakataon para sa paputok na paglago ng domestic ekonomiya pagkatapos ng pambansang reforma at pagbubukas ng ekonomiya. Pagkatapos ng 2010, bababa ang bilang ng mga pagkakataon. Ano pa, nagkaroon din si Jasper ng bentahe ng kanyang memorya pagkatapos ng kanyang reincarnation. Nakagawa siya ng maraming adventurous na galaw na tila nakakabaliw sa iba ng buong kumpiyansa. Gayunpaman, hindi niya ito masabi sa iba. Ganoon din si Dawson. Hindi masabi sa kanya ni Jasper na siya ay reincarnated. Gayunpaman, naniniwala ako na kailangan mong magkaroon ng iyong dahilan sa paggawa ng mga desisyong iyon. Noong bata pa ako, marami rin ang hindi nakaintindi kung bakit ako nagsimula ng ilang convenience store noong may malaking negosyo ako. Sabi ni Dawson sa tonong nangungulila at nagpatuloy. Tiningnan niya ng mahina si Jasper. Puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Gayunpaman, ginawa kong supermarket ang mga convenience store. Maraming mga bagay sa shop at ibebenta ko ang anumang kailangan ng mga tao. Sa huli, ang Schuler Corporations ay lumago mula sa maliit na negosyong ito upang maging pinakamalaking supermarket chain sa Southeast Province. Ngayon, ang Schuler Corporations ang pinakamalaking tatak ng supermarket sa bansa. Kaya, hindi ako sasalungat sa anumang gusto mong gawin at susuportahan kita kahit hindi ko ito maintindihan. Matapos marinig ang sinabi ni Dawson, sumagot si Jasper habang naaantig ang pakiramdam, Uncle Schuler. Napatigil siya ng kamakawe ang kamay ni Dawson. Binuksan ni Dawson ang isang drawer at kinuha ang isang folder para iabot kay Jasper. Sabi niya, narito ang lahat ng kasalukuyang cash flow ng Schuler Corporation at mayroong 2.7 bilyon sa loob. Nariyan din ang property rights agreement ng mga tindahang pagmamay-ari ng Schuler Corporation sa buong bansa. Nanotaryo at nakatatak na sila. Nakumpleto na ang lahat ng proseso. Ang kabuuang halaga ng pautang ay 5.3 bilyon, kung saan 8 bilyon ang nakolekta. Ngayon ay ibibigay ko sa iyo ang lahat. Biglang tumayo si Jasper at bumulalas. Tito Schuler, anong ibig mong sabihin dito? Novel drama. Kailangan mo ng pera ngayon, sabi ni Dawson sa malalim na boses. Kailangan ko ng pera dahil kailangan kong mahikayat ang mga tao na lumaban sa Wall Street kasama ko. Hindi mo kailangang ibigay sa akin lahat ng pera mo, matigas na sabi ni Jasper. Mapanganib para sa Schuler Corporations na kunin ang lahat ng kanilang cash flow. Nagagawa lang nila ito dahil nasa industriya ng supermarket ang Schuler Corporations, kaya hindi nila kailangan ng maraming cash flow. Kung ito ay isa pang industriya, ang pag-withdraw ng kanilang buong daloy ng pera ay kabaliwan. Hihilingin nila ang kamatayan. Ang daloy ng pera sa isang kumpanya ay parang dugo sa isang tao. Kung ang isang tao ay walang dugo sa kanilang katawan, sila ay mamamatay kaagad. Dahil gusto mong makakuha ng isang tao na tumulong sa iyo sa isang bagay, kailangan mong linawin ang iyong mga prioridad. Tila nakita ni Dawson si Jasper. Agad niyang ginantihan si Jasper nang ibukan niya ang kanyang bibig. Lalo na kapag ang isang grupo ng mga tao ay nag-aambag ng pera sa isang partnership. Kahit na manguna ka, at nag-aambag sila ng $50 o $100 kapag 30 lang ang mayroon ka. Sa tingin mo ba kaya mo silang pamahalaan bilang isang leader? Ngumiti ng mapait si Jasper. Nais niyang sabihin kay Dawson na ang bagay na ito ay hindi ganoon kasimple at ang mga kasosyo ay may kaparehong komplikado. Gayunpaman, pagkatapos niyang mag-isip tungkol dito, hindi ba nagsasabi ng totoo si Dawson? Ano man ang nangyari at kung sino ang mga taong sangkot, sa huli, kung hindi nag-ambag ng pinakamalaking halaga si Jasper sa foundation na ito, talagang mahihirapan siyang utusan ang iba. Ito ay totoo lalo na para sa munting prinsipe at Panginoong Alvarado, na nakipag-usap sa kanya sa mahabang panahon. Bubunutin pa nga ng dalawa ang mga pondo na dati nilang ipinuhunan para makapag-operate ng mag-isa. Nang makitang nakasimangot si Jasper at iniisip ang bagay na iyon, napangiti si Dawson. Pagkatapos, itinulak niya ang folder sa mga braso ni Jasper at sinabing, kunin mo na lang. Tretuhin mo ito bilang dote ni Wendy. Kumunot ang noo ni Jasper at sinabing, Tito Schuler, hindi ko pa rin matanggap itong pera.
Ang Schuler Corporations ay ang iyong pagsusumikap. Ngayon ay naibigay mo na sa akin ang lahat ng iyong pangunahing asset at cash flow. Paano kung may mangyaring masama? Kung may problema, it is your business to handle. Matagal ko nang sinabi, sooner or later, ibibigay na sa iyo itong family business. Kung nanalo ka, ibalik mo sa akin ang kapital. Kung matalo ka, tretuhin mo ito bilang pagbibigay ko sa iyo ng dote ng maaga. Si Dawson, na palaging iginagalang ang mga opinyon ni Jasper, ay may hindi mapag-aalinlangan ng katatagan sa pagkakataong ito. Pero, diretsyong nagtaas ng kamay si Dawson para pigilan si Jasper nang makitang may sasabihin pa si Jasper. Tumingin siya kay Jasper at saka mahinang nagsalita, may plano din ako. Ang mga ugat ng Schuler Corporations ay nasa Southeast Province, kaya hindi ko ginalaw ang shares at assets ng headquarters. Kung matatalo ka, at least nag-iwan ako ng puhunan para bigyan ka ng pagkakataong makabalik. Simula noong nakita kita, alam ko na isa kang ligaw na bata. Mayroon kang mga ambisyon na tila hindi makatwiran sa ilan. Sa oras na iyon, hindi mo magagawa ang mga bagay sa iyong buong potensyal sa Faith County. Katulad nito, naramdaman ko na hindi ka rin kayang hawakan ng Southeast Province. Sa kabutihang palad, tama ako tungkol sa iyo. Alam ko kung gaano kasakit ang dinanas mo sa lahat ng ito at kung gaano kakalungkot sa likod ng lahat ng kaakit-akit at karangyan. Naiintindihan ko rin na kahit matalo ka, magmamatigas ka pa rin sa sarili mong mga ideya. Masyado kang ambisyoso. Ito ay isang magandang bagay at isang masamang bagay din. Bilang isang elder, wala akong gaanong maitutulong sa iyo ngayon. Ang tanging magagawa ko lang ay iwan ka ng kaunti sa negosyo ng pamilya. Kahit madapa ka dyan, at least may chance ka pang bumangon ulit pagkabalik mo. Panay ang tingin ni Jasper sa masungit na si Dawson. Sa sandaling ito, 2 beses na siyang na-reincarnated, kaya sanay na siyang makakita ng napakaraming tinatawag na malalapit na kamag-anak at kaibigan na mag-iwas ng tingin sa harap ng pagkukunwari ng mundo at pera. Sa ngayon, naramdaman ni Jasper na may nag-aapoy na apoy sa kanyang dibdib na pumipigil sa kanya sa pagbigkas ng isang salita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1488. Inayos na ni Dawson ang lahat para kay Jasper. Si Jasper ay hindi kailanman nag-alala tungkol sa Southeast Province bilang kanilang base camp. Kasama si Wendy sa loob at si Dawson sa labas, halos nasanay na si Jasper sa pag-alalay sa kanya ni Dawson sa likod. Gayunpaman, sa ngayon, nakita ni Dawson ang mga paghihirap ni Jasper at direktang ibinigay sa kanya ang buong Schuler Corporations. Si Dawson ba ay isang tao na sinubukang maging mabuti sa lahat? Anong biro? Paanong ang isang taong makakagawa ng landas mula sa isang madugong bagyo at hindi maayos na mga batas at regulasyon ay magiging pinakamayamang tao sa Southeast Province sa isang panahon na ang bansa ay nagbubukas pa lamang sa mga tagalabas ay susubukan na maging mabuti sa lahat? Minsang sinabi ni Wendy kay Jasper na orihinal na binalak ni Dawson na unti-unting ibigay sa kanya ang Schuler Corporations. Para dito, naglaro siya ng mga dirty tricks para lang mapaalis ang lahat ng matandang empleyado na sumunod sa kanya sa Schuler Corporations. Para lang maayos ni Wendy. Gayunpaman, nakilala ni Wendy si Jasper at pagkatapos ay naging determinado siyang maging babaeng amo ng JW. Kaya, inalis ni Dawson ang kaisipang iyon. Masasabing si Dawson ay isang mabigat na karakter sa Southeast Province. Kung ang isang taong tulad nito ay magagawa ang lahat ng ito para kay Jasper ngunit hindi nag-react si Jasper, kung gayon siya ay hindi naiiba sa isang hayop. Nakangiting sabi ni Dawson habang nakatingin kay Jasper, I told you, I don't have any sons so I've always viewed you as my son. Kahit na hindi ko binibigyang halaga ang mga anak na lalaki kaysa sa mga anak na babae, si Wendy ay mahusay. Noong una, siya ang pinakaangkop na kahalili, ngunit sa pagtatapos ng araw, ang isang babae ay kailangang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ang kanyang asawa. Higit sa lahat, mas bagay si Wendy na maging manager at hindi person in charge. She's not savage enough, so, okay lang na ibigay ko ito sa iyo. Gayunpaman, kailangan kong ipangako mo sa akin. Nang sabihin ito ni Dawson, naging seryoso ang kanyang ekspresyon nang maging matigas ang kanyang tono. Ang pagiging agresibo sa kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng malabo at, sa sandaling ito, hindi siya ang magiging biyenan na nagsusumikap sa kanyang puso.
Sa halip, siya ang mabigat na tao na yumanig sa mundo sa nakalipas na ilang dekada. Pakisabi sa akin. Tumayo si Jasper at nakatalikod na sabi. Wala akong pakialam kung isa kang makapangyarihang multimillionaire in the future o pulubi kang wala, pero dahil pinili ka ng anak ko. Ang swerte mo mayaman man o mahirap sa hinaharap. Isa pa, alam ko na ang isang lalaki ay hindi nangangahulugang magkakaroon ng isang babae lamang kapag siya ay umabot sa isang tiyak na antas. Wala akong pakialam sa mga bagay na iyon. Gayunpaman, dapat ang aking anak na babae ang iyong unang asawa. Wala akong pakialam kung gaano kalakas ang kabilang partido at kung gaano sila kakaya, hindi nila maaagaw ang titulong ito sa aking anak. Kung binaygo mo siya, hindi kita mapapatawad. Ito ang pinakamatigas na pahayag na sinabi pa ni Dawson kay Jasper mula nang magkakilala sila. Samantala, mainit na nakatingin si Jasper kay Dawson. Matigas niyang sabi, walang makakapalit sa status ni Wendy kapag kasama ko siya. Tungkol sa pagpapabiye sa kanya. Tumawa si Jasper at walang takot na tumingin sa mga mata ni Dawson. Aniya, kung malamig, I'll wish her warmth. Kung ito ay unang bahagi ng tagsibol, hilingin ko na ang kanyang puso ay hindi kailanman malamig. Sana lagi siyang may ilaw kapag madilim at may payong tuwing umuulan. Ang pledging our undying love for each other is unnecessary and I can't say those big promises about how I'll never wrong her, but I understand that you might be able to complete yourself if you're alone, but you'll meet your soulmate kung may kasama ka. Kung siya ang soulmate ko, sa pamamagitan ng aking minamahal. Napatingin si Dawson kay Jasper at saka ito humagalpak ng tawa matapos itong tumahimik sandali. Habang tumatawa siya, pulang-pula ang mata niya. Sabi niya habang tumatango-tango, sige, kung ganoon, hindi ko binaygo ang namatay niyang ina. This time, hindi na ito tinanggihan ni Jasper nang tingnan niya ang folder na nasa harapan niya. Naisip niya kung tatanggihan siya muli, masasaktan niya ang isang matandang lalaki na buong pusong nag-aalala sa kanyang anak. Ito ang pinakamalaking anyo ng kawalang galang. Kusang kinuha ni Jasper ang folder at huminga ng malalim. Sinabi niya, Tito Schuler, tatanggapin ko ang iyong kabaitan, ngunit maniwala ka sa akin, ibabalik ko ito sa iyo ng buo at ibabalik ito sa iyo. Gusto ko pa ring magsumikap ka para sa amin ng ilang taon pa. Maaari kang magretiro kapag may mga apo ka na. Hirap na tulog si Wendy at tuyot. Isinuot niya ang kanyang tsinelas sa kanyang pajama at lumabas ng kanyang kwarto. Nanliit ang kanyang mga mata nang maghanap siya ng tubig ngunit nakita niyang bukas pa rin ang ilaw ng study. Paglakad niya, narinig niya si Jasper na naglalakad palabas ng study. Oh my, kailan ka pa bumalik? Naging energetic agad si Wendy na parang naka-recover sa sipon. Tumakbo siya papunta sa kanya, tumalon, at pinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Jasper. Nakabitin siya ngayon kay Jasper. Kakabalik ko lang. Mabilis na sinalo ni Jasper ang mainit, malambot, at mabangong babae sa kanyang mga bisig. Dahil kakagising pa lang niya ay may init na ang kanyang matamis na bango na makalangit na amoy. Hindi ka ba nilalamig? Bakit ka tumatakbo sa iyong pijama? Bumalik ka at humiga ka. Gusto mo bang uminom ng tubig? I'll get it for you, mainit na sabi ni Jasper. Dalhin mo ako. Tumanggaw si Wendy. Marahan na tumawa si Jasper at yumuko para iangat ang likod ng mga binti ni Wendy. Pagkatapos, binuhat niya ito ng bridal style. Nako, mas mamigat ka. Nahiya naman si Wendy pagkasabi nun ni Jasper. Kalokohan. Kakatimbang ko lang kahapon at nabawasan pa ako ng 1 kilo. No way, hindi na kita kayang buhatin. Umiling si Jasper at sinabing, na parang napakaseryosong bagay na ito. Gusto mo bang mamatay? Sabi ko mas magaan ako. Nagalit si Wendy dahil sa kahihiyan. Gusto na niyang kagatin si Jasper sa leeg ngayon. Haha, natatawang sinipal ni Jasper ang pinto ng kwarto at pinahiga si Wendy sa kama. Pagkatapos niyang ilagay ang kumot sa kanya, sinabi niya, babuhusan kita ng tubig, novel drama. Pagkasabi niya nun ay hinawakan siya ni Wendy ng tatalikod na sana siya at lalabas ng kwarto. Nang lumingon siya, nakita niya ang ethereal beauty na nakahiga-pahiga sa kama. She looked soft and smelled so sweet. Di wala ka ba dyan? Bakit kailangan mo akong ibuhos? Napatingin si Wendy sa labi ni Jasper at nahihiyang sinabi. Napasinghap ng mariin si Mr.
Lane. Ilang oras na ang nakalipas mula nang huli niya itong makita at naging engkantado na siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1489. Ang isang maikling paghihiwalay ay mas mabuti kaysa sa pagiging bagong kasal. Marahil ay nawala si Jasper ng napakatagal, kaya sa gabing ito, napaka-wild ni Wendy. Dahil nasa bahay pa si Dawson, kinailangan pa nilang kontrolin ng dalawa ang sarili habang nagsasaya. Palaging may isang uri ng kaguluhan sa paggawa ng masasamang bagay habang ang ibang mga matatanda ay nasa paligid. Sa anumang kaso, si Wendy ay halos gumaling sa kanyang sipon pagkatapos ng pagpapawis sa halos buong gabi. Kinaumagahan, bumangon si Jasper sa kama para kunin ang kanyang sando at coat bago lumabas ng kwarto. Natakot siyang gisingin si Wendy, na natutulog pa rin sa mga kumot sa magulong kama. Bahagya pang nagising si Jasper para pigilan ang pagtakbo kay Dawson. Gayunpaman, sa sandaling binuksan niya ang pinto, nakita niyang lumabas si Dawson sa kanyang silid. Nagkatinginan ang matanda at ang binata. Panipi kuwit panipi, gustong-gusto ni Jasper na tumalikod at magkulong sa kwarto. Mag-almusal ka na. Naintindihan naman ni Dawson ang pagkapahiya ni Jasper. Pagkatapos niyang sabihin iyon ng walang kabuluhan, bumaba siya ng hagdan habang nasa likod niya ang mga kamay. Mabilis na sinuot ni Jasper ang kanyang sando at coat bago siya naglinis ng sarili. Pagpunta niya sa dining sa ibaba, tapos na si Dawson at nagbabasa ng dyaryo. Isang baso ng mainit na gatas, isang mangkok ng noodles, 2 hotdog buns, at isang sunny side up ang napaka-interesante na almusal ni Jasper. Ano ang susunod mong gagawin? Binasag ni Dawson ang katahimikan. Nilunok ni Jasper ang kanyang gatas at sinabing, kailangan kong pumunta sa Suzzville sa hapon. Tumango si Dawson at hindi umimik. Nang makita ni Jasper na walang balak ituloy ang pagsasalita ni Dawson, kinuha niya ang bowl para uminom ng sopas. Ginamit niya ang pagkakataong ito para ibaba ang ulo at itago ang kahihiyan. Kung tutuusin, pinaghirapan niya ang anak ni Dawson kagabi. Nang makita ni Dawson na halos tapos na si Jasper, sa wakas ay nagsalita ulit siya. Hindi naman kailangan ni Wendy na pumasok sa trabaho ngayong umaga, di ba? Naintindihan naman ni Dawson ang pagkapahiya ni Jasper. Pagkatapos niyang sabihin iyon ng walang kabuluhan, bumaba siya ng hagdan habang nasa likod niya ang mga kamay. Mabilis na sinuot ni Jasper ang kanyang sando at coat bago siya naglinis ng sarili. Pagpunta niya sa dining sa ibaba, tapos na si Dawson at nagbabasa ng dyaryo. Isang baso ng mainit na gatas, isang mangkok ng noodles, 2 hotdog buns, at isang sunny side up ang napaka-interesante na almusal ni Jasper. Ano ang susunod mong gagawin? Binasag ni Dawson ang katahimikan. Nilunok ni Jasper ang kanyang gatas at sinabing, kailangan kong pumunta sa Suzzville sa hapon. Tumango si Dawson at hindi umimik. Nang makita ni Jasper na walang balak ituloy ang pagsasalita ni Dawson, kinuha niya ang bowl para uminom ng sopas. Ginamit niya ang pagkakataong ito para ibaba ang ulo at itago ang kahihiyan. Kung tutuusin, pinaghirapan niya ang anak ni Dawson kagabi. Nang makita ni Dawson na halos tapos na si Jasper, sa wakas ay nagsalita ulit siya. Hindi naman kailangan ni Wendy na pumasok sa trabaho ngayong umaga, di ba? Nahihiyang sagot ni Jasper, I think so. Hindi pa siya nakaka-recover kaya magpapahinga pa siya ng konti. Nahihiya namang sabihin ni Jasper na 3:00 pa lang ng madaling araw huminto silang dalawa. Sa oras na nakatulog sila, halos 4 na. Parang kusang sabi ni Dawson, you have to take care. Huwag kang mag-overwork sa sarili mo. Panipi kuwit panipi, kumaibat ang sulok ng bibig ni Jasper at mabilis itong tumango. Dapat ka na ring pumasok sa trabaho. Parang pagpapatawad kay Jasper ang sinabi ni Dawson. Agad siyang tumayo at sinabing, sige, pupunta ako sa opisina ngayon. Pagkatayo niya para umalis, narinig niyang sinabi ni Dawson, pagkatapos mo, dapat kang manatili sa bahay at magpahinga sandali. Wala kayong ginagamit na proteksyon, tama ba? Natigilan si Jasper sa kanyang kinatatayuan. Normally, nakakapag-chat si Jasper ng maingat sa lahat ng top-notch big shots pero ngayon, nauutol na siya. Sabi ni Dawson with a straight face and he waved his hand, nasa stage ka na, bakit parang nahihiya ka? Sa palagay ko maaari mong baliwalain ang proteksyon. Malapit na akong bigyan ng apo,
Novel drama. Mukhang hinihintay ito ni Dawson. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1490. Ngumiti si Jasper at sinabing, "Okay, pag-uusapan ko ito kay Wendy." Sumilay ang ngiti sa mukha ni Dawson at tumango siya. Gayunpaman, para kay Jasper, ang ngiting iyon ay tila isang mabigat na pasanin ang naalis sa mga balikat ni Dawson. Mukhang na-awkward din ang magiging biyenan niya sa paksang ito at hindi niya alam kung paano sasabihin, novel drama. "Babalik ako sa kumpanya ngayon," sabi ni Jasper. "Sige po." This time, hinayaan na siya ni Dawson na umalis. Nang makita ni Dawson si Jasper na paalis, dama po ang mga mata niya sa dyaryo. May nakita siyang advertisement para sa mga baby products. Ang modelo ay isang mabilog at kaibig-ibig na sanggol. Isang apo. Ang chubby kong apo. Bulong ni Dawson sa sarili at biglang humagalpak ng tawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pananabik. Nang makarating si Jasper sa opisina, nagpakita si Malcolm. "May maitutulong ba ako sa iyo, Malcolm?" Curious na tanong ni Jasper. Si Malcolm ay nagtrabaho sa JW nang napakatagal na ang kanyang Ingles ay nagiging mas matatas. He chuckled and said, "Wala lang, nandito lang ako para halikan ang asterisk sa mo." "Nako, gumanda na ang English mo," ngumiti si Jasper. "Kapag nasa Roma, gawin ang ginagawa ng mga Romano. Dahil nagtatrabaho ako sa Summerland, kailangan kong maunawaan ang kultura at wika ng Summer. Sa ganoong paraan, hindi lang ako makakakuha ng trabaho ng mas madali, maiintindihan ko rin kung ano ang iniisip ng mga tao ng Summerland." "Nako, napaka-charming ng kultura ng Summerland. Pareho kaming naintriga ng asawa ko," sabi ni Malcolm. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Malcolm kay Jasper ang kanyang tunay na pakay. Palaki ng palaki ang JW at mas marami na silang tinatanggap na trabaho. Siyempre, wala si Malcolm dito para sipsip kay Jasper. Higit pa rito, alam ng lahat na hindi kailangang sipsipin si Jasper para ganoon. Ang kumpanya ay hindi gumagawa ng napakahusay kamakailan, sabi ni Malcolm na nakakunot ang noo. Binuksan ni Jasper ang kanyang computer at nagtanong, "Ang kumpanya? Hindi kaya mahusay. Malcolm, isubo mo na lang." Napabuntong hininga, nagkibit balikat si Malcolm at sinabing, "Normal din ito. Ang dami kasi ng chismis dyan. Alam mo karamihan sa kumpiyansa ng empleyado ay galing sa boss at ngayon marami ng chismis tungkol sa iyo dyan. Ang ilan ay nagsasabi na malaki ang iyong natalo sa stock market ng Estados Unidos at ang ilan ay nagsasabi na malaki ang iyong kita ngunit hindi mo na ito maibabalik. At saka, halos i-withdraw mo ang lahat ng cash flow ng kumpanya, kaya may mga negatibong emosyon na namumuo sa loob ng kumpanya. Batay sa teorya ng pamamahala ng kanluran, ang negatibong emosyon na ito ay haantong sa maraming kahihinatnan, isa na rito ang pagtaas ng mga pagbibitiw. Para sa ilan sa aming mga kasosyo, binabantayan din nila ito. Ang ilan sa aming mga collaborative na proyekto ay nasa deadlock ngayon dahil dito." Napangiti si Jasper matapos niyang marinig ang sinabi ni Malcolm. Sagot niya, "Basically, nag-aalala ang lahat na baka malugi ako bigla. Nag-aalala sila na hindi ko sila mababayaran ng kanilang mga sweldo at para sa kanilang mga paninda, tama ba?" Tumango si Malcolm at seryosong sinabi kay Jasper, "Mr. Lane, hindi ito maliit na problema. Sana seryosohin mo ito. Alam ko, isa itong pagsubok para sa akin at para din kay JW, ngunit wala akong planong gawin." Natigilan si Malcolm sa sinabi ni Jasper. Inisip ni Malcolm na hindi napagtanto ni Jasper ang kalubhaan ng isyong ito, kaya galit na galit siyang sinubukang magpaliwanag pa. Ngunit ikan-away lang ni Jasper ang kanyang kamay para pigilan siya. "Malcolm, alam ko ang iniisip mo, pero walang choice. Gaano man kalaki ang problema nito, maaari lamang nating ilagay ito sa isang tabi sa ngayon. Dahil ang mga problemang ito na aking nararanasan sa loob o labas ng kumpanya ay mahalagang sanhi ng sarili kong kasalukuyang problema. Hanggat nalutas ko ang sarili kong mga problema, hindi naiiral ang mga problemang ito. Sa madaling salita, kung hindi ko ito malutas at sa halip ay natalo ako nito, ano pa ang silbi ng pagharap sa mga problema ng kumpanya?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1491. Dahil sa sinabi ni Jasper, natahimik si Malcolm. Pagkaraan ng mahabang panahon,
Dahan-daang tumango si Malcolm at sinabing, kailangan kong aminin na tama ka. Mr. Lane, dapat mong malaman ang tungkol dito. Noon, nagtrabaho ako sa Procter & Gamble, kaya mayroon akong ilang channel at koneksyon. May alam ako tungkol sa sitwasyong kinalalagyan mo. Sana ay masuri mo ng maayos ang panganib ng sitwasyong ito. Tumango si Jasper at ngumiti. Sabi niya, nakuha ko. Salamat, Malcolm. So, tungkol sa problema ng kumpanya, sabi ni Malcolm. Walang ekspresyong sinabi ni Jasper, hayaan mo na. Sa mga umalis, at sa mga piniling huwag makipagtulungan sa amin dahil dito, maaaring ito ay maging isang matalino at malayong pananaw para sa kanila. O marahil ito ay isang hanggal na pagpipilian. Sino ang nakakaalam? Sinabi ko sa iyo, ito ay isang pagsubok para sa akin at para sa JW. Pagkatapos nito, ganap kong ayusin ang JW. Ituturing na lang natin ito bilang hindi may iwasang sakit bago ang muling pagsasaayos. Buti na lang hindi ko kailangang alisin mag-isa ang mga taong iyon at sistema kapag nangyari iyon. Naningkit ang mga mata ni Malcolm nang marinig ang sinabi ni Jasper. Dahil si Malcolm ang pangalawang in command ng JW, maraming bagay ang tatalakayin ni Jasper sa kanya. Ano pa, napakalaking bagay ang muling pagsasaayos ng buong kumpanya. Kahit na si Jasper ay may ganap na kapangyarihang mamuno, hindi niya maaaring baliwalain ang mga kakayahan at ideya ng mga taong tulad ni Malcolm. Kaya naman, alam ni Malcolm na matagal nang may plano si Jasper dito. Ano ang direksyon ng reorganisasyon? Tanong ni Malcolm. Ngumiti si Jasper at sinabing, kung malalampasan ko ito ng ligtas, makukumpleto ni JW ang pinaka-primitive na akumulasyon. Ang JW Company ay kasalukuyang itinuturing na isang malakihang pribadong komprehensibong kumpanya sa Summerland, ngunit sa opinyon ni Jasper, ang kumpanya ay isang bata lamang na hindi pa nakumpleto ang maagang yugto ng pagpopondo. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng 20 taong halaga ng reincarnation memory ni Jasper at ang estratehikong pananaw ng mga tao sa panahong ito. Kung ito man ay para sa hinaharap na pag-unlad ng kumpanya o pangkalahatang plano, ang gayong reorganisasyon ay kinakailangan. Ngunit nakakaranas ako ng matinding paghihirap ngayon. Kung hindi natin ito malalampasan, hihinto ang lahat tulad ng iyong ikinababahala. Kung mapagtagumpayan natin ito, plano kong muling ayusin ang JW Investment Company at magtatag ng JW Holding Group. Ang punong tanggapan ay hindi na mananagot para sa anumang partikular na negosyo. Ang holding group ang magiging core na magkakaroon ito ng jurisdiction sa lahat ng mga subsidiary ng JW. Ang araw na iyon ang magiging araw na opisyal nating ipahayag ang JW sa mundo. Dahil sa sinabi ni Jasper, mariing tumango si Malcolm sa kanyang ulo. Oo, matagal na dapat ang ganitong reorganization. Sa kasong ito, gagawa ako ng mga nauugnay na plano at isusumit ko ang mga ito sa iyo sa lalong madaling panahon. Okay. Nagkataon, kulang ako sa karanasan sa lugar na ito. Tuwang-tuwa din si Jasper. Tumayo si Malcolm at umalis pagkatapos nilang mag-usap ng kaunti tungkol sa trabaho. May inasikaso si Jasper sa kanyang opisina nang makatanggap siya ng tawag mula kay Wendy. Gustong pumasok ni Wendy sa trabaho pero pinigilan siya ni Jasper at pinapahinga siya sa bahay. Pagkatapos noon, pumayag na rin siyang manatili sa kanya pagkatapos niyang matapos ang kanyang trabaho. Pagkatapos, nagtanghalian si Jasper sa cafeteria ng kumpanya bago niya dinala sina Julian at Henry sa Suzzville. Nang makarating ang sasakyan sa highway, nakatanggap si Jasper ng hindi inaasahang ngunit kaaya-ayang tawag sa telepono. Lord Alvarado, kung tatawagan mo ako kahit na sobrang abala mo, dapat may nangyaring apurahang bagay. Dahil sa sentensya ni Jasper, tumahimik at makinig si Henry, na ipinagmamalaki lang kung gaano siya kahanga-hanga sa Harbor City pagkatapos niyang sunugin ang Empire Meat. Naglagay ako ng 5 bilyon sa iyo at nag-aalala ako na matakasan mo ang pera, kaya hindi ko iniisip na masama ang magpa-check up sa iyo, tama ba? Mukhang maganda ang mood ni Lord Alvarado mula sa kabilang dulo ng telepono. Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata at ngumiti. Hindi ba sinabi sa iyo ng munting prinsipe? Ang perang iyon ay naging 10 bilyon na ngayon. Yun ang sabi niya. Ang pera namin ay nasa iyo sa buong oras na ito. Kung hindi ko makita ang pera, hindi ako magiging secure, mahinang tumawa si Lord Alvarado.
Dahan-daang tinapik ni Jasper ang ibabaw ng mesa at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Lord Alvarado, kung kailangan, ibabalik ko ito sa iyo pagkatapos maging matatag ang stock market ng Estados Unidos." "Ang pera ba ay nasa katumbas na posisyon pa rin?" tanong ni Lord Alvarado. Matipid na sagot ni Jasper, "Depende yan sa choice mo." "Haha." Tumawa si Lord Alvarado at sinabing, "Sinabi sa akin ng munting prinsipe, kaya hindi na ako magsasabi ng marami tungkol dito. Sa kritikal na sandali na ito, wala akong maitutulong sa iyo, pero at least, hindi kita papatulan habang ikaw ay nababalisa. Gayunpaman, hindi ito maliit na bagay. Gustong bawiin ng munting prinsipe ang kanyang karapatang mamuno at gusto ko ring bawiin ang akin. Magiging problema ba iyon? Pera mo yan, kaya syempre, walang magiging isyo, mahinahong sabi ni Jasper. Sige, tatalakayin ko ito sa munting prinsipe. Hindi ka namin hahayaang magtrabaho ng walang kabuluhan. Kukuha tayo ng tig 9 bilyon at ang natitira ay magiging komisyon mo, ano sa palagay mo? Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata nang lumitaw ang malalim na kislap sa kanyang mga mata. Malumanay niyang sinabi, "Masyadong mataas ang tingin mo sa akin. Gumawa ako ng 2 bilyon mula lang dito. Anong magandang deal? Kung ito ay isang magandang deal, pagkatapos ay ipagpalagay ko na sumasang-ayon ka dito." Huminto si Lord Alvarado at bumantong hininga. "Huwag mong isipin na maliwanag ang ating kinabukasan, mayroon tayong mga paghihirap na hindi rin natin masasabi sa iyo. This time, kami na talaga ang masasamang tao." Novel drama. Mahirap talaga para sa iyo na magsabi ng ganito, Lord Alvarado. Tigilan mo na ang pag-arte ng kakaiba. Isipin mo na lang na may utang ako sayo. Gayunpaman, hindi nagbabago ang aking paninindigan. Ang kapangyarihan sa paggawa ng desisyon ay sa iyo habang ang huling say ay akin. Ito ang pinakahuling linya. Basta huwag kayong magsisisi, sabi ni Jasper. Bakit ako magsisisi sa desisyon ko mismo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1492. Pagkababa ni Jasper ng telepono, medyo nawalan ng kulay si Jasper. Bagamat alam na niya na ang munting prinsipe at si Lord Alvarado ay gustong kunin ang kanilang pera, si Lord Alvarado ay naiinip na, at ang pag-abandona nila sa kanilang benefactor ay labis na ikinagalit ni Jasper. Anong sabi niya? Nabigo ka ba? Nagmamadaling tanong ni Henry nang makitang hindi maganda ang ekspresyon ni Jasper. Umiling si Jasper, "Hindi naman, pero lahat ng tao ay may kanya-kanyang pag-uugali sa harap ng mga panganib. Hindi sila mabubuting tao," ninisya ni Henry. Pagkatapos, sinabi niya, "Kapag mayroong ilang mga goodies, lahat ay susunggaban dito tulad ng mga baliw na aso, ngunit kung may mangyari, sila ay tatakbo ng mas mabilis kaysa sa iba. Hindi mo masasabi yan, at least kakampi ko pa rin sila in terms of their position." Novel drama. Bumantong hininga si Jasper, pinakawalan ng lungkot sa kanyang dibdib bago siya ngumiti, at saka, who knows what's going to happen next. Kung gusto nilang hawakan ito sa kanilang sarili, hayaan silang gawin ito ng mag-isa. Kung makikinig sila sa akin tungkol sa lahat ng bagay, magiging pareho ito kahit sino ang kumokontrol sa pera. At the end of the day, pera pa rin nila iyon. Still, it's not a big deal kahit hindi nila ako pinakinggan. At the end of the day, nasa kanila na kung kikita sila ng mas malaki o mas kaunti. At least, hindi sila makatayo sa gilid ng Wall Street. Hindi pwede. Umiling si Henry at sinabing, ang kanilang mga ugat ay nasa bansa. Noon, narinig kong sinabi ng aking lolo na nagsimula ng pansinin ng Swallow Capital ang bagay na ito at may inihahanda silang palihim. Ipagtaksilan ka lang nila sa ganitong sitwasyon kung nabaliw na sila. Ipagkakanulo nila ang kanilang sarili kung ipagkanulo ka nila. Paano kung mayroon silang isang malaking pamilya at isang malaking negosyo? Walang kabuluhan ang kanilang pamilya kumpara sa kalooban ng bansa. Masisira sila kung magagalit sila sa pamahalaan sa isang maliit na isyo, lalo pa ang isang napaka-kontrobersyal na problema na nagdudulot ng labis na galit sa mga tao. Ano ang ginagawa ng Swallow Capital? Tanong ni Jasper. Paano ko malalaman? Ikinalat ni Henry ang kanyang mga kamay at mapait na ngumiti. Alam ko na tumawag ang lolo ko sa Swallow Capital pagkatapos kanyang makausap. Doon ko nalaman na napansin ng gobyerno ng Swallow Capital ng iShort mo ang US market.
Pakiusap, huwag mong maliitin ang utak ng Swallow Capital. Lahat sila ay sobrang tuso at nakakatawang mga fox. Sa kasong ito, alam ng lahat na tina-target ng Wall Street ang Summerlin sa pamamagitan ng pag-target sa iyo. Sa tingin mo ba ay hindi ito malalaman ng mga matandang fox na iyon? Magkakaroon ng paraan, ngunit wala itong kinalaman sa amin. Kailangan lang nating gawin ang ating bahagi. Hindi tayo hahayaang mamatay ng Swallow Capital sa mga kritikal na sandali. Tumango si Jasper, sobrang gan ng pakiramdam. Kahit na siya ay nakikipag-ugnayan sa napakaraming tao at kapangyarihan, ito ay mahalagang dahil sa takot sa kapangyarihan ng Estados Unidos. Kailangang maunawaan ng isa na ito ang pinakamalaking bansa sa mundo at ang nagtatag ng mga modernong tuntunin sa ekonomiya para sa sangkatauhan. Magalit man si Jasper, hinding-hindi niya pinangarap na makipaglaban sa gobyerno ng Estados Unidos. Kailangan lang tingnan ng isa ang pagsasara ng merkado sa pagkakataong ito. Nang tunay nilang ikinagalit ang Estados Unidos, agad na isinara ng Estados Unidos ang merkado at, higit na walang kahihiyan, pinalamig ang lahat ng mga ari-arian ni Jasper sa bansa. Ang mga stock at securities ay hindi likidong mga ari-arian. Kaya naman, kahit kumita ng sentimos si Jasper sa sandaling iyon, hindi niya ito mailabas, lalo pa ang buong deposito niya. Kaya naman, paano lalaban ang isang individual sa kalooban ng bansa? Pabayaan ang Estados Unidos. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming ginagawa noon, sigurado si Jasper na nakatalikod siya sa kanya. Umiling si Jasper at inalis ang mga negatibong kaisipang iyon. Pagkatapos, sinabi niya, ang tanging bagay na magagawa ko ngayon ay gawin ang aking makakaya upang makipag-ugnay sa mga tunay na kapangyarihan sa bansang ito. Ang isang paligsahan sa pagitan ng mga kapitalista ay magdedepende pa rin sa pondo. Kung wala silang kahihiyan, wala tayong magagawa, pero natural, may kapangyarihan pa rin na makakatalo sa kanila. Ang manner ni Gale sa Suzzville. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1493. Bagamat ilang beses na siyang nakapunta rito noon, nakadama pa rin si Jasper ng paghanga sa tuwing nakatayo siya sa harap ng manor na sakop ng napakalawak na lugar. Napaka-extravagant ng matandang ito. Diyos lang ang nakakaalam kung magkano ang pera ng matandang ito. Sa isang hindi pa naganap na pagkilos, si Gale ay talagang lumitaw sa pinto sa oras na ito. Mukhang nandito siya para i-welcome si Jasper. Old Master Hurlbut, mangyaring mag-ingat. Hindi ako karapat-dapat na lumabas ka para tanggapin ako. Mabilis na lumapit si Jasper para salubungin siya. Aniya habang bahagyang nakayuko at inayos ang sarili, novel drama. Gaano man kakulit ang matanda, o kahit na may karne sa pagitan nilang dalawa, ito ay isang negosyo. Kung hindi ka marunong maglagay ng facade habang nagsasagawa ka ng negosyo, hindi lalago ang iyong negosyo kahit gaano katagal mo itong tinatakbo. Nakangiting sagot ni Gale, ikaw na tuso na bata, alam kong gusto mo akong maging bedridden forever, di ba? Humalaklak si Jasper at sinabing, wala akong lakas ng loob na gawin ang Old Master Hurlbut na iyon, senior ka sa akin kaya paano ako maglalakas loob na gawin iyon bilang iyong junior? Wala ka bang lakas ng loob, o wala ka pa bang lakas ng loob? Tanong ni Gale. Tumawa si Jasper at tinuro ang isang pares ng stone lion sa entrance. Sabi niya, ang mga leon na ito ay mukhang nakakatakot. Wala dito ang dalawang ito noong huling dumating ako, tama ba? Yung mga huling nakita mo ay peke samantalang ito ay totoo. Noong nasa kapangyarihan pa si Napoleon, inilagay ang mga ito sa harap ng kanyang tahanan. Noon, gustong i-display ng museum kaya hiniram ko. Nang matapos ang eksibisyon, ibinalik nila ito sa akin. Kita nyo, ibinalik ko lang sila sa kanilang mga orihinal na lugar. Ngumisi si Gale at maingat na sinabi, ngunit talagang nakakatakot ang sinabi niya. Ang mga estatwa ay dapat na hindi bababa sa ilang siglo ang edad kung ito ay nagmula sa ari-arian ni Napoleon. Ito ay ituring na isang kamangha-manghang artifact kahit saan man ito ilagay. Gayunpaman, kapag ito ay kasama ni Gale, ito ay inilagay lamang sa pasukan sa kanyang tahanan. Kung nakita ito ng mga eksperto, madudurog sila. Old Master Hurlbut, napakaganda mo, puri ni Jasper. Ang batong leon ay batong leon lang kahit matanda na. Ang layunin nito ay bantayan pa rin ang isang bahay. Kaya,
Ginagamit ko sila sa kanilang buong potensyal sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila dito. Ang bawat isa sa kanila ay ilang daang kilo pa rin kaya hindi ako natatakot sa mga tao na magnakaw sa kanila, sabi ni Gale habang siya ay natawa. Pagkasabi niya nun ay tumingin si Gale kay Henry na walang ekspresyon habang nakatayo sa tabi ni Jasper. Anak, naaalala mo pa ba ako? Nakangiting tanong ni Gale. Hindi naging walang pigil at walang pakundangan si Henry sa harap ng 80 anyos na lalaking ito. Batas kasi siya, kaya bilang junior, marunong pa rin siyang rumspeto sa nakatatanda kahit anong mangyari. Kumusta, Old Master Hurlbut? Matagal na kitang kinalimutan. Natawa si Gale at sinabing, oo naman. Noong huli kitang nakita, kailangan mo pa ring buhatin. Kamusta ang lolo mo? Tumango si Henry at sinabing, salamat sa iyong pag-aalala, Old Master Hurlbut. Nasa mabuting kalusugan ang lolo ko. He's always talking about how he missed his old friends when he was young. Nagtataka siya kung kailan niya ulit sila makikita. Hindi, salamat. Kinaway-kaway ni Gale ang kanyang kamay, masyadong dakila ang lolo mo, at may utang pa akong pabor sa kanya, kaya mas mabuti kung hindi ko siya makikita. Pagkatapos magkwentuhan, inakay ni Gale ang dalawa papasok sa looban. Dumiretso sila sa pag-aaral ni Gale nang walang pagkaantala. Ang pag-aaral ay hindi maliit. Hindi ito gaanong study room kundi library. Maliban sa isang malaking anti-gum pulang sandalwood desk, ang natitirang bahagi ng silid ay halos puno ng mga hanay ng mga bookshelf. May mga bagong libro, lumang libro, at kahit threadbound na libro. Napuno ng kakaibang amoy ng papel at tinta ang buong silid. Hindi pinapansin ang lahat, sa dami pa lang ng mga librong ito, makikita na talaga na iba si Gale sa mga ordinaryong tao. Tumangala si Jasper at nakita ang calligraphy na nakasabit sa likod ng desk sa study. Kahit na maraming mga bagay na nangyayari sa paligid ko, ako ay walang takot dahil mayroon akong kapangyarihan. Ang aking buhay ay walang pakialam din, kaya maaari akong gumugol ng oras sa aking hardin sa pagbabasa. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1494. Anong magandang calligraphy? Nang marinig ni Galehe ang papuri ni Jasper, napangiti siya at nagtanong, alam mo ba kung saan nanggaling? Ito ay isinulat ng isang sikat na calligrapher noong ika-15 siglo. Bagamat mukhang isang bagay na naisip mo sa isang iglap, tila naglalarawan ito ng katahimikan na mayroon ang isang tao sa harap ng isang sakuna. Bukod dito, ito rin ay nagbibigay sa akin ng ganitong pakiramdam ng isang nagbabantay sa pabago-bagong mga gawain ng buhay ng walang malasakit, kaya ganoon ang naging impresyon nito sa akin. Mapalad si Jasper. Bago ang kanyang muling pagkakatawang tao, isa sa kanyang mga kliyente ang pinakanagustuhan ang piraso ng kaligrapya na ito. Gumastos siya ng 6 na milyong bidding para sa orihinal na gawaing ito ngunit sa kasamaang palad ay nabigo siya. Noong panahong iyon, ang 6 na milyon ay inilipat mula sa stock account na hawak ni Jasper para sa kanya, kaya naalala ni Jasper ang pangyayaring ito ng husto. Kung hindi lang nagkataon ay nagpakatanga na siya. Gale had a genuine smile on his face and said, oo, itong kaligrapyang ito ang nakabitin sa pag-aaral ng lumikha nito. Mayroong libu-libong mga piraso ng kaligrapya at maraming ganap na kahanga-hangang mga piraso na sadyang kamangha-mangha, ngunit ito ang pinakagusto ko. Sinulyapan ni Jasper ang painting at nakaramdam ng kakaiba. Kung ang isang ito sa pag-aaral ni Gale ay ang authentic, paano naman ang nabid ng kanyang kliyente noong auction sa kanyang nakaraang buhay? Bagaman, sa paghusga mula sa timeline, mayroon pa ring 6 o 7 taon bago maganap ang auction. Sa kabila nito, sa pagtingin sa kasalukuyang ari-arian ni Gale, hindi siya mababawasan sa pagbebenta ng kanyang mga ari-arian sa loob ng 6 o 7 taon kahit na gumastos siya ng marangya. Maaari lamang itong ilarawan bilang isang misteryo. Matapos mag-chat saglit, umupo si Gale sa kanyang upuan at pinaupo sina Jasper at Henry sa tapat niya. Tapos, nagsalita si Gale. Alam ko kung bakit ka nandito. Diretso sa punto si Gale. Sa prinsipyo, pumapayag akong suportahan ka. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang tanong ng prinsipyo. Pagdating sa usaping ito, anumang pribadong pag-iisip at opinyon ay dapat isantabi. Alam na alam ko ito. Tumango si Jasper at sumagot, hanga ako sa marangal na katwiran ni Old Master Hurlbut. Matapos tumingin ng malalim si Gale kay Jasper, sinabi niya na may kalahating ngiti,
You sly child, stop trying to butter me up. Hindi pa ako tapos. Ngumiti si Jasper at dinampot ang Earl Grey sa harapan niya bago humigop. Sumenyas siya kay Gale para ituloy niya. Itinaas ni Gale ang kanyang mapuputing kilay at hinaplos ang singsing sa kanyang hinlalaki. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinabi, maaari kitang bigyan ng 2 bilyong US dollars. Kahit pinaghandaan si Jasper, bumibilis pa rin ang tibok ng puso niya. Napakayaman ng matandang ito. Gayunpaman, hindi ko ini-invest ang perang ito sa iyo. Ngumiti si Gale at tinuro si Jasper. Nagpatuloy siya, pinahiram ko sa iyo ang perang ito, at kailangan mong maglagay ng collateral para dito. Nang marinig ito ni Jasper, hindi siya nag-react, on the contrary, halos sumabog sa galit si Henry. Anong ibig mong sabihin? Nahaharap tayo sa isang sakuna ngayon. Kung hindi natin ito kakayanin, matatapos na ang pamilihan sa bansa. Gayunpaman, sinasabi mo na nagpapahiram ka lang sa amin ng pera sa kritikal na sandali na ito. Ang pahayag ni Henry ay naging dahilan upang si Gale ay sumagot ng patago, anak, hindi ito ang lugar para mag-usap ka, novel drama. Nakangusong sabi ni Henry nang biglang tumaas ang kanyang init. Noong sasabihin niya na, ikaw na matandang umutot, mayroon kang mga bola sa pagbubulas ng kalokohan sa akin, ngunit mayroon ka bang mga bola upang sabihin ang parehong bagay sa aking lolo? Pinigilan siya ni Jasper. Old Master Hurlbut, ano ang ibig mong sabihin? Easy, maglagay ng shares ng JW Company bilang collateral para sa akin, masayang sabi ni Gale. Nang marinig iyon ni Jasper, inilapag niya ang kanyang tasa ng walang ekspresyon. Tumayo siya at sinabing, dahil hindi ka sinsero, ibaba na lang natin ang usapin. Hindi pinansin ni Jasper si Gale. Pagkatapos niyang sumenya si Henry ay lumabas na siya. Nagkataon, nang itulak na sana ni Jasper ang pinto para lumabas, na itulak ang pinto ng study mula sa labas. Isang binata ang nakatayo sa labas ng pinto. Mukha siyang magalang at parang normal na estudyante sa unibersidad. May hawak siyang box at nginitian niya si Jasper. Sabi niya, hiniling sa akin ng lolo ko na dalhin ang kanyang mga medicinal aroma beads. Gusto daw niyang ibigay sa'yo. Bakit ang aga mo umalis? Ang hitsura ng binata ay naging dahilan ng biglang pag-igting ng sitwasyon. Maliit kang bata, huwag kang masyadong mainitin ang ulo. Hindi ba pwedeng maupo tayo at pag-usapan ito? Sabi ni Gale. Bumalik si Jasper sa upuan niya. Pagkaupo niya ay hindi na binanggit ni Gale ang nangyari. Masayang tinuro niya ang binata na nakatayo sa tabi niya ng may paggalang, "This is Dean, my grandson." Magiliw na ngumiti si Dean at mahinang sinabi, "To be precise, apo niya ako." Ulila ako at pinasok ako ni Lolo. Kamakailan lang ay dumating ako para tulungan siya. Si Dean ay isang tanawin para sa sore eyes. Mukha siyang pino at dahan-dahan siyang nagsasalita. Dagdag pa niyan, kapag nagsalita siya, titingin siya sa kabilang party. Hindi nakakaramdam ng invasive ang kanyang titig, dahil sa pagpapakita niya ng paggalang sa kausap. Biglang may naalala si Jasper nang tumingin siya kay Dean na nakangiti sa kanya. Ang ugali at katangian ng isang maharlika ay magiging kasing liwanag ng tubig. Hello, magiliw na tumanggaw si Jasper sa kabilang partido. Ikaw si Mr. Lane from JW Company, right? Lagi kong naririnig si Lolo na pinag-uusapan ka. Sinabi niya na kung kalahating talino ako gaya mo, hindi siya mag-aalala sa akin ng ganoon, masiglang sabi ni Dean. Itinaas ni Jasper ang kanyang kamay at sinabi, napakataas ng sinabi ni Old Master Hurlbut tungkol sa akin. Ngumisi si Gale at humigop ng kanyang tsaa. Tumingin siya kay Dean at sinabing, you youngsters should talk. Matanda na ako at hindi na ako makakasunod. Bahagyang ipinikit ni Jasper ang kanyang mga mata at likas na naging mapagbantay. Pinahahalagahan ni Gale ang maharlikang ito na nagngangalang Dean na kasing liwanag ng tubig. Hinihiling pa niya kay Dean na pag-usapan ang napakalaking bagay para sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1495. Huwag kang mag-alala, Mr. Lane. Nandito si Lolo at nagsasalita lang ako para sa kanya. Kapag may nasabi akong mali, itatama ako ni Lolo. Kung hindi siya, maaari mong kunin ito bilang ganap na kumakatawan sa aking lolo. Nang makita ni Dean si Jasper na nakatingin sa kanya, bahagya itong yumuko at nakangiting sinabi, novel drama.
Ngumisi si Jasper nang tumingin siya sa pinong din. Aniya, simulan na natin. Gayunpaman, wala akong masyadong oras kaya mas mabuti kung magmadali na tayo. Tumanggo si Dean at mahinang sinabi, "Syempre, diretso na ako sa punto. Una, kailangan kong malaman kung gaano ka kumpiyansa, Mr. Lane." "Syempre, very confident ako." Nakipagkamay si Jasper at maingat na sinabi, "Labanan lang yan sa stock market. Hindi ako natalo at ang kabilang partido ay isang walang katuturang daga." Bahagyang natigilan si Dean. Tapos, umiling siya at natatawang sabi, "Nagbibiro ka, Mr. Lane. Ikaw ang unang nagbiro sa akin." Mahinahong sinabi ni Jasper, "Sa pagkakataong ito, ang kalaban natin ay ang kabuuan ng Wall Street at ang Federal Reserve, pero tinatanong mo kung may tiwala ako. Hindi mo ba ako banibiro?" Puff. Hindi napigilan ni Henry ang pagtawa. Umiling si Dean at tumawa. Hindi naman siya galit. Kahit papaano, malinaw na kahanga-hanga ang pagpipigil sa sarili ni Dean. "Ito talaga ang pagkakamali ko." Ngumiti ng paumanhin si Dean. Pagkatapos, sinabi niya kay Jasper, "Hindi ito tungkol sa kung confident ka. Mr. Lane, malinaw na naiintindihan ng lahat ang sitwasyon ngayon at pareho pa rin ito sa sinabi ni Lolo kanina. Maaari kong ilabas ang pera anumang oras, ngunit hindi ko ito may invest sa iyo, maaari ko lamang itong ipahiram sa iyo. Hindi ito isang problema, ngunit ang paghiling sa akin na ilagay ang aking kumpanya bilang collateral ay hindi makatotohanan," sabi ni Jasper. Mainit pa rin si Dean gaya ng dati. Mahina niyang sinabi, "Well, hindi ito maliit na halaga, may panganib na ilabas din ang pera. Kung wala kaming anumang collateral, paano namin ito ipapahiram sa iyo? Actually, may dalawa akong proposal, kaya please pumili, Mr. Lane." Nang marinig ni Jasper na sa wakas ay nagiging makatotohanan na si Dean, umupo siya ng tuwid at nagseryoso ng ekspresyon. "Ang una ay ang iminungkahi ng aking lolo, na naglalagay ng JW bilang collateral. Gayunpaman, dahil tinanggihan mo ang opsyong iyon, huwag na nating pag-usapan iyon. Ang pangalawang opsyon ay maaari naming ipahiram ang pera sa iyo ng walang interes na may limitasyon sa oras na 3 buwan. Siyempre, para matiyak na ligtas ang mga pondo, may karapatan akong malaman ang tungkol sa daloy ng mga pondo anumang oras. Gayun din, kung hindi mo kami mababayaran sa loob ng 3 buwan, gagamitin ng JW Company ang 50% ng taunang kita nito para mabayaran ang utang na ito sa susunod na 10 taon. Ngumiti nang hindi nakakapinsala si Dean kay Jasper nang sabihin niya ito. Pagkatapos, nagpatuloy siya, "Ano sa palagay mo ang pangalawang panukala?" Bahagyang ipinikit ni Jasper ang kanyang mga mata at sinabing, "Okay." Ang pagiging mapagpasyahan ni Jasper ay naging sanhi ng pagtataka sa mga mukha ni Gale at Dean. Naisip nila na kakailanganin ni Jasper ng ilang oras upang mag-isip o susubukan na makipag-ayos ng ilang mas mahusay na mga termino. Gayunpaman, walang nagawa si Jasper bago sumang-ayon dito. Labas ito sa inaasahan ng dalawa. "Sinabi ko sa iyo, maraming mga bagay na mangyayari sa susunod, kaya kailangan kong hawakan ito sa lalong madaling panahon," sabi ni Jasper. Ngumiti si Dean at tumanggo, "Mr. Si Lane ay isang prangka na tao na gagawa ng malalaking bagay. Kung iyon ang kaso, hindi namin sasayangin ang iyong oras. Mag-draft kami kaagad ng kontrata. Matapos itong manotaryo, agad na ililipat ang pera sa iyong account." "Magaling." Tumanggo si Jasper at ngumiti. Hindi nagtagal, personal na gumawa ng kasunduan si Dean. Walang duda tungkol sa profesionalismo ng kasunduang ito. Kinuha ito ni Jasper at tinignan. Pagkatapos, ipinafax niya ito pabalik sa Norrites City upang hayaan ang profesional na legal na team ng JW Company na suriin ito para makumpirma nilang walang mga problema sa kasunduan. Pagkatapos noon ay agad niya itong pinirmahan. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng ito, tumayo si Jasper at nagpaalam. Noon, gabi na. Gayunpaman, hindi na natili si Jasper para sa hapunan at hindi rin siya inimbitahan ni Gale. Ang lahat ay abala, kaya kung maaari nilang talikuran ang mga hindi nauugnay at hindi kinakailangang panlipunang kagandahang loob, gagawin nila ito. Matanda na si Gale kaya pagkatapos pumirma ng kontrata ni Jasper ay bumalik na siya para magpahinga. Samantala,
Si Dean ang may pananagutan sa pagpapadala kay Jasper at sa kanyang barkada sa pintuan ng manor. Mr. Lane, mangyaring mag-ingat sa iyong pagbabalik. Dean, tahan na. Nagkatinginan silang dalawa at ngumiti ng mahina. Sa tingin ko ito ay magiging isang masayang pakikipagtulungan, taos-pusong sabi ni Dean. Sana. Tumalikod na si Jasper at sumakay sa kotse pagkasabi niya nun. Matapos mapanood ni Dean ang pag-alis ng sasakyan, tumalikod siya at bumalik sa manor. Sa loob ng isa sa mga silid, nakahiga si Gale sa isang kawili-wili at kaakit-akit na sopa na gawa sa kawayan habang ipinapahinga niya ang kanyang mga mata. Semi-open ang kwartong ito. Kapag nakahiga ang isa sa kawayang sopa, tanaw nila ang hardin. Ang peking bundok ay umaagos ng tubig habang ang berde ng mga dahon ay nagpapatingkad sa mga kulay ng mga bulaklak. Napakaganda ng tanawin. Pagkapasok ni Dean sa kwarto ay naglakad siya papunta sa gilid ni Gale. Nang makita niya ang kumot na dumudulad sa katawan ni Gale, yumoko siya para kunin ang kumot para kay Gale. Kahit mahina ang ginagawa niya ay ginaising pa rin niya si Gale. Bumalik ka na. Matapos mapansin ni Gale si Dean, kalahating pumikit siya at nag-relax bago siya nagsalita ng dahan-dahan. Oo, wala na sila. Sorry for disturbing your rest, masiglang sabi ni Dean. Itinaas ni Gale ang kanyang kamay na nakapatong sa tabi ng kanyang katawan at bahagya itong ikan-away. Tapos, tamad na sabi niya, ayos lang. Matanda na ako kaya magaan ang tulog ko. Ano sa tingin mo? Kahit na parang wala sa sarili nitong tanong, naintindihan naman agad ni Dean ang ibig sabihin ni Gale. Nag-alinlangan siya at sinabing, mukhang medyo kakaiba, ngunit kung titingnan ang malaking larawan, naaayon pa rin ito sa aming plano. Kakaiba. Iminulat ni Gale ang kanyang mga mata at sinabing may kalahating ngiti, ang tinutukoy mo ba ay noong pinili niya ang pangalawang opsyon ng napakabilis pagkatapos mong magmungkahi ng dalawang opsyon para sa kanya nang hindi man lang nag-aalangan o nakikipag-usap sa mga tuntunin. Tumanggo si Dean at malalim na sinabi, oo, base sa mga pag-aakala ko at sa impormasyong mayroon ako tungkol sa kanya, hindi niya dapat ako sinagot ng ganoon kabilis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1496. Nang marinig ni Gale ang sinabi ni Dean, natawa siya. Medyo nagulat din ako. Iminulat ni Gale ang kanyang mga mata at tumingin kay Dean, na malalim ang iniisip. Dahan-dahan niyang sinabi, gayunpaman, ang pinakamahirap hulaan sa mundo ay ang puso ng tao normal lang na makakuha ng maling sagot, lalo na kapag kaharap ang isang tulad ni Jasper. Kung siya ay napakadaling alagaan, ang isang matandang umutot na tulad ko na nabuhay pa ng 80 taon sa mundong ito ay hindi mawawala sa kanya. Bahagyang yumoko si Dean at sinabi habang nakayuko, he's just pulling some cheap tricks. Ginagamit niya si Old Master Lo para i-pressure ka, kaya paano mo masasabing natalo ka sa kanya? On the contrary, medyo natalo din siya nung dinala mo yung mga business people from Teo. So, frankly speaking, nanalo ka pa rin, novel drama. Tigilan mo na ang pagsasalita ng napakataas tungkol sa akin. Pinandilatan ni Gale si Dean at sinabing, mula nang magplano ako laban sa batang iyon, palagi akong nasa mababang posisyon. Ilang taon na siya at ilang taon na ako. Ngayon na ako ay nagbabalak pa rin laban sa kanya, hindi ba ako nagpapakita ng masamang halimbawa bilang isang matanda? Magalang na sinabi ni Dean, ang alam ko lang ay ang tagumpay ang tumutukoy kung ikaw ay isang bayani. Wala akong narinig na edad na tumutukoy sa parehong bagay. Haha. Tumawa si Gale. Wag na. Ikaw ay magiging ganap na responsable para sa kung ano ang susunod na mangyayari. Pagkatapos nito, sigurado akong may gagawin si Jasper. Kung kailangan kong ipakita ang aking mukha, dapat kang pumunta sa ngalan ko. Tumanggo si Dean. Pagkatapos, nag-alinlangan siya at nagtanong, Lolo, so will. Bago pa man siya matapos ay naintindihan na ni Gale ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ng mahabang buntong hininga, sinabi ni Gale, anak, galing ako sa espesyal na panahon na iyon. Napanood ko ang pang-aapi ng ibang bansa sa atin. Noon ayos lang, pero after 20 to 30 years, mababawasan pa rin tayo ng mga dayuhang iyon. Ikaw din. Noong iniuwi kita, 10 ka na. 10 taon bago iyon, ang bansang ito ang nagpalaki sa iyo. So, you cannot be too scheming in this matter. Tumulong ka na lang kung saan mo kaya. Naiintindihan ko,
Magalang na sagot ni Dean. Mukhang pagod si Gale kaya pumikit siya at winagiway ang kamay. Magalang na umalis si Dean. Pagkatapos, narinig niyang kumakanta si Gale sa kanyang sarili na parang nagsasalita sa kanyang pagtulog. Habang pinagmamasdan ko sila, ako ay kasing tapang ng isang espada, at nang itinaas ko ang aking kamay, hindi ko maiwasang mapawisan. Pagkatapos kong mahuli ang mga magnanakaw, itinaas ko ang aking espada para putulin ang kanilang mga ulo. Ang kanilang dugo ay tumalsik sa buong bansa at lumikha ng isang ilog na pula. Hindi napigilan ni Jasper ang ngiti nang maupo siya sa sasakyan. Paminsan-minsan ay humagalpak pa siya ng tawa. Nagulat si Henry nang makita niya ito. Nabaliw ka na ba sa galit? Maingat na tanong ni Henry. Then, naging tense yung expression niya, and he said, walang hiya yung dalawang yon pero hindi mo naman kailangan masaktan dahil sa kanila. Okay, tatandaan natin sila para dito. Maghayganti tayo sa kanila kapag may pagkakataon tayo sa hinaharap. Din ang pangalan ng batang iyon, tama ba? Tatandaan ko siya. Sagot ni Jasper, gone mad from anger. Nabaliw na ako sa kaligayahan, okay. Akala ko ay hindi lalahok si Gale o higit sa lahat ay mamumuhunan siya ng pera bilang isang simpleng kilos. Ngayon, nag-offer pa siya na ipahiram sa akin ang pera. Noong nag-propose siya na maglagay ako ng collateral, binalak kong tanggapin ito, ngunit ang tusong matandang fox na iyon ay hindi madaling hawakan, kaya kung pumayag ako ng masyadong mabilis, maaari niyang subukang magpilit pa. Kaya naman nag-act ako. Nagtataka ako kung bakit parang gamaan ang loob mo nang sumulpot si Dean sa pintuan. Parang nagdadrama ka lang ah. Namulat si Henry. Ang buhay ay parang pelikula. Tumawa si Jasper at sinabing, dahil pumayag siyang magpahiram sa amin ng 2 bilyong US dollar na walang interes, na aabot sa humigit kumulang 16 na bilyong summer dollars, kaya bakit hindi na lang kunin? Gayunpaman, kailangan pa rin naming bayaran siya kung natalo kami. Babayaran mo ba talaga siya ng 50% ng taunang kita ng JW sa susunod na 10 taon? Tanong ni Henry. Nagkibit-balikat si Jasper at sinabing, kung matatalo tayo, makakaligtas pa kaya si JW? Damn, ito ay walang panganib na pangangalakal. Sabi ni Henry habang takot na takot. Masayang sabi ni Jasper, hindi mo masasabi yan. Kung tutuusin, sila ang nag-propose nito. Tinanggap lang namin yung proposal nila, kaya hindi ko sila na-set up. Plus, hindi namin alam ang kinalabasan ng laban na ito. Ngayong binigay na nila sa amin itong investment, babalikan nila ang pera kapag nanalo kami, pero kapag natalo kami, mawawala ang lahat. Gayunpaman, kung hindi sila magpapahiram ng pera, masisira pa rin ang lahat kapag natalo tayo. Kung sakaling manalo tayo, wala silang makukuhang bahagi ng kita. Kung ganoon, nagalit ba si Gale? Tanong ni Henry. Ang pautang at pamumuhunan ay dalawang magkaibang bagay. Baka may sarili siyang plano, mataray na sabi ni Jasper. Gayunpaman, wala na itong kinalaman sa amin. Hindi mahalaga kung ano ang kanyang pinaplano, hindi niya tatangkaing maging hadlang sa amin sa napakalaking bagay. At most, manunood lang siya habang kami ay namamatay. Gayunpaman, dahil naglabas siya ng napakaraming pera, nangangahulugan ito na hindi niya tayo guguluhin sa kritikal na sandali. Tumanggaw si Henry na parang naiintindihan niya. So, saan tayo pupunta ngayon? Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata at sinabing, susunod, kailangan nating makipagkita sa mga presidente ng ilang chambers of commerce. Isa pa, may ilang mga appointment na kailangan naming dumalo. In short, marami pa tayong dapat gawin. Gayunpaman, ang pinakakulang sa akin ngayon ay ang panahon. Ang merkado ay isasara sa loob ng 3 araw at, bilang karagdagan sa mga katapusan ng linggo, ito ay isasara para sa kabuoang 5 araw. 2 araw na ang lumipas, kaya wala na tayong masyadong oras. Sinulyapan ni Henry ang mukhang pagod na si Jasper at hindi naiwasang sabihin, nasa stage na tayo ngayon, kaya step by step na lang natin ito. Kung ang langit ay bumagsak, mayroon tayong matataas na tao upang pigilan ito sa pagbagsak sa atin. Walang kwenta kung mapapagod ka din. Ngayong gabi, mag-aayos ako para makapagpahinga ka. Itutuloy natin bukas. Nakangiting sabi ni Jasper, mayroon ka bang anumang bagay na maaari mong ayusin sa Suzzville? Humalaklak si Henry at sumagot, ayoko,
pero may pera ako. Sa mundong ito, ano ang hindi malulutas ng pera? Tumawa si Jasper at sinabing, okay, dinner time na rin. Sasamahan kita at bukas na natin pag-usapan ang iba pa. Okay. Masayang tinapik ni Henry ang driver's seat ni Julian at nakangiting sinabi, Julian, magmaneho ka sa sentro ng lungsod. Pumunta kung saan ang pinakamasigla ngayon, isa lang ang gagawin ko at iyon ay ang paggastos ng pera. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1497. Nang sabihin ni Henry na gusto niyang gumastos, nagsimula na siyang magtapon ng pera na parang tubig. Pumunta sila sa pinakamagandang hotel sa sentro ng lungsod ng Suzzville at hiniling sa punong chef na magluto para sa kanila. Maraming pagkain sa mesa at lahat ng iyon ay sobrang mahal. Hindi lahat nakakain ng tatlo pero umorder pa rin sila ng mesa na puno ng pagkain. Ang wild yellowfin tuna lang mula sa East Sea ay $2,000 bawat isa. Gayunpaman, ito ang pinaka-low profile na item sa talahan na yan. May lobster din na kalahating metro ang haba. Napakalaki ng lobster kaya kinailangang dalhin sa mesa ng tatlong lalaking server. Ang isang ulam na iyon ay $60,000. Pagkatapos, nag-order sila ng ilang sopas para sa bawat isa sa kanila na nagkakahalaga ng $888 bawat isa. Talaga, ito ay sopas lamang ng repolyo. Gayunpaman, ang mga sangkap na ginamit sa paggawa ng sopas ay dekadente. May mga abalone, conpoy, sea cucumber, 3 taong gulang na hamon, ang diaphragm ng libreng hanay na 3 taong gulang na itik, at ang diaphragm ng isang baboy ramo sa loob. Ang mga bihirang bagay na ito ay kumakatawan lamang sa mga sangkap na ginagamit para sa consommés ng maliit na repolyo. Pagkalabas ng mga consommé, ang mga sangkap ay itatapon, at sa huli, sila ay mapupunta sa 3 mangkok ng sopas na ito. Ang isang paghigop lamang ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $200. Hindi sila makakain ng marami. Kahit na si Julian ay isang taong sinanay sa pakikipaglaban at sa gayon ay nagkaroon ng mas malaking gana, ang grupo ay hindi pa rin nakakain ng kalahati ng pagkain. Walang pakialam si Henry. Binayaran niya ang bill na $160,000 at pinakiusapan ang staff ng restaurant na asikasuhin ang natitira para hindi magkaroon ng anumang pag-aaksaya. Nagningning ang mga mata ng staff nang masiglang pinaalis ng manager si Henry. Pagkatapos nito, pumunta sila sa pinakamagandang nightclub sa Suzzville. Sa panahong ito, ang mga nightclub ay hindi kasing ganda ng mga kinabukasan. Maraming mga disco at dancehall ang tatawagan ang kanilang mga sarili na nightclub. Hindi man sila nagkamali ay ibinaba pa rin nito ang kanilang mga status. Tunay na buhay ang nightclub na ito sa Suzzville. Parang nag-survey si boss sa palengke kanina. Sa makatuwid, ang lokasyon, ang dekorasyon, at ang kapaligiran ay hindi mababa sa mga nasa Harbor City o Waterhoof City. Nag-book si Henry ng booth na nangangailangan ng minimum na paggastos na $88,888. Sa puntong ito, wala pa ring magarbong alak na magiging viral, tulad ng Ace of Spades. Ang mga nightclub ay nagkaroon pa rin ng kanilang konsensya, kaya hindi nila ibebenta ang Ace of Spades na parang mga kayamanan dahil lamang sa ilang mayamang pangalawang henerasyon na nagtaas ng presyo. Ang alkohol na magagamit dito ay lahat ng masarap na alak. Halimbawa Louis XIII, Martell XO, at Royal Knight. Wala sa mga peking alak na iyon na hinaluan ng mababang kalidad na dayuhang alak na ibinente ng mga artisan workshop ng higit sa 10 bucks. Ang lahat ng ito ay tunay. Bukod doon, tinakpan ni Henry ang isang buong mesa na may pinakamahal na cocktail sa nightclub. Pinangalanan itong Alluring Fox at naibenta sa halagang $666 bawat baso. Ang buong mesa ay mukhang lubhang makulay. Sa hitsura nito, si Henry ang pinaka-nakakasilaw na lalaki sa silid. Mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, saan man sa mundo naroroon ka, palaging may isang universal na katotohanan. Kung may pera ka, ikaw ang magiging boss. Napapalibutan agad ang booth ni Jasper ng maraming babae na nakasuot ng masikip na palda. Kahit na noong 2001 at hindi 2020 kung saan mas hindi napigilan ang mga tao, nanatiling pareho ang asensya ng paghahangad ng mga dalaga sa tunay na pag-ibig. Lahat sila ay sobrang init at walang pigil ang pag-uugali habang nakayakap kay Henry at tumatawa kasama niya. Ito ang nagpasaya kay Henry.
Si Jasper ay walang mga batang babae sa kanyang mga bisig tulad ni Henry. Sa halip, umupo siya kasama si Julian sa isang tabi habang umiinom ng masarap na cocktail at kumakain ng fruit platter. Masaya niyang kausap si Julian. Dumating ang iilan sa mga babae para manligaw sa kanila, pero hindi sila tatanggihan ni Jasper, ini-entertain pa rin niya. Gayunpaman, masasabi ng lahat na si Henry ang nagbabayad, kaya pagkatapos nilang mapansin na hindi ganoon kay-aman si Jasper, sinimulan nilang tretuhin si Henry na parang mahal ng kanilang buhay habang dumagsa sila sa kanya. Kakaroon lang namin ng 160,000 na hapunan kaya magkano ang gagastusin namin pagkatapos nito? Medyo natahimik si Julian. Habang nagtatrabaho si Julian kay Jasper, ang kanyang taunang sweldo lamang ay $1,000,000. Kaya, maaari lamang isipin ng isa kung magkano ang kanyang makukuha mula sa kanyang iba pang mga subsidyo at bonus. Halimbawa, pagkatapos ilunsad ang high-end na kondominium na binuo ng JW Real Estate sa Norte City, binigyan ni Jasper si Julian ng isang unit. Kaya, si Julian ay isang mayamang tao ngayon, novel drama. Ang kanyang mga ari-arian ay halos 10 milyon ang halaga. Gayunpaman, mahirap si Julian noon, kaya kahit malaki ang kinikita niya ngayon at kahit na si Jasper ay handang magbayad para sa kanya kung sakaling may mangyari, nakasanayan pa rin ni Julian na mag-ipon ng ilan sa kanyang pera. Hindi niya ito iniipon para sa kanyang sarili. Sa halip, ibibigay niya ito sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Isa pa, dahil lagi niyang kasama si Jasper, wala siyang masyadong pagkakataong gumastos ng pera. Minsan kapag nag-out of town sila, bibili siya ng mga regalo para sa kanyang ate. Gayunpaman, babayaran din ni Jasper ang binili niya. Sa anumang kaso, ang hapunang ito ng daan-daang libong dolyar ay higit pa sa nakasanayan ni Julian. Sa palagay ko ay gumastos siya ng 4 hanggang 500,000 sa buong gabi. Nag-cross-leg si Jasper at walang pakialam na sinabi. Nanlaki ang mga mata ni Julian at sinabing, napaka-extravagant. Mag-asta. Ito ang galing niya. Tingnan mo ang apelyido niya. Nagbiro si Jasper at tumawa. Noong una itong nagsimula, hindi ako maglalakas loob na isipin na gumagastos ng libu-libong bucks sa isang gabi. Hindi ba nakakabaliw ito? Sabi ni Jasper kay Julian nang makitang bakas sa mukha ni Julian ang hindi makapaniwala. Nang marinig ito ni Julian, galit na galit siyang tumango. Siya ay nagsasabi na siya ay sumang-ayon na si Henry ay baliw. Gayunpaman, pagkatapos nito, naintindihan ko. Ang mga tao ay may pagkakaiba sa lipunan. Kung ang isang tao ay kumikita lamang ng 2,000 bucks bawat buwan, kailangan niyang pag-isipan ito kung hihilingin mo sa kanya na gumastos ng 100 bucks. Ito ay dahil lamang sa katotohanan na kumikita lamang siya ng 2,000 bucks bawat buwan. Kailangan niyang kalkulahin ang kanyang mga gastos tulad ng pagkain, upa, buhay panlipunan, transportasyon, mga bayarin sa telepono at iba pa. Kung siya ay magkasakit, kakailanganin din niyang bumili ng gamot. Tapos, ang iba ay itatago niya bilang ipon. Pagkatapos ng isang buwan, lahat ng sweldong ito ay gagastusin, kaya magkano ang matitira sa kanya. Sa kabaligtaran, paano ang isang taong kumikita ng 2 milyon sa isang buwan? Ang bilog na kinaroroonan niya ay kumonsumo sa antas na iyon. Hindi niya kailangang mag-ipon at hindi rin niya kailangan. Kung susubukan niyang maging matipid, hindi niya magagawang makapasok sa bilog na iyon. Kahit nasabi nila you can't judge a book by its cover, karamihan sa mga tao ay mababaw. Ang mga tao ay hindi magkakilala at hindi lahat ay malapit sa isa't isa, kaya sino ka para hilingin sa kanila na tumingin sa loob at makita kung ano ang iyong tunay na magaling. Titingnan nila kung ano ang suot mo at kung ano ang iyong isinusuot. Titingnan din nila kung anong sasakyan ang minamaneho mo at ang iyong batang magandang sekretarya. Ito ang lahat ng bagay na makikita ng mga tao sa isang sulyap lang. Kung mayroon kang mga bagay na ito at nakita nila, saka lang nila iisipin na nakapasa ka at natupad mo ang mga pangunahing kinakailangan para sa malalim na komunikasyon. Saka ka lang magiging kwalipikadong magnegosyo. Magkasama. Dahil sa lahat ng ito, hindi siya maaaring maging madamo. Sa ibang tao, nakakaubos siya ng mga luxury goods, pero sa kanya, kailangan. Kapag mayroon kang iba't ibang paraan ng paggawa ng pera, nasa ibang uri ng lipunan, at may iba't ibang pananaw, ang iyong mga iniisip sa paggastos ng pera ay magiging iba rin.
Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1498. Sa pagtatapos ng araw, walang limitasyon sa kakayahan ng isang tao na kumita ng pera, ngunit may limitasyon sa paggastos ng pera. Sa pagsasalita tungkol dito, itinuro ni Jasper si Henry na nagpapakasasa sa kasiyahan at sinabing, madaling gumastos si Henry ng daan-daang libo ngayong gabi, ngunit kung hihilingin mong gumastos siya ng 10 milyon, wala siyang lugar na gastusin kahit na mayroon siyang pera. Magkano ang maaari mong kainin para sa hapunan at magkano ang maaari mong gastusin bilang isang nourish sa isang nightclub? Kung hindi ka bibili ng anumang bagay na malaki, ang lahat ng ito ay titingnan bilang walang halaga. Kahit na bumili ka ng isang bagay na malaki, malamang na maiisip mo lang ang mga vilya na nagkakahalaga ng 10-10 milyon at mga kotse na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa makatuwid, lahat, kabilang ang aking sarili, ay nagmamahal sa pera at nais lamang na gawin ang isang bagay dito. Itinaas ni Jasper ang isang daliri at seryosong sinabi kay Julian, kahit ano pa ang mangyari sa hinaharap, hindi man lang ako gagawa ng isang bagay dahil sa pera o kahit na mapahiya. Tulala na sabi ni Julian, kung gayon ay maaari kang magretiro ng maaga. Marunong ka bang makipag-usap? Pinandilatan ni Jasper si Julian na tumawa. Sa tingin ko tama si Mr. Lane. Sa maingay na nightclub, malinaw na tumagos sa lahat ng ingay at kaguluhan at sa pandinig ni Jasper ang magaan at magandang boses ng isang babae. Ang pakiramdam na ito ay parang isang puting lotus na lumilitaw sa gitna ng isang tumpok ng putik. Ang kaibahan ay naging mas marumi ang putik at mas dalisay ang puting lotus. Si Jasper sa una ay walang ginagawa at walang pakialam, ngunit nang marinig niya ang boses na iyon, ang buong katawan niya ay nanlamig at isang maliwanag na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. May imposing manner din sa kanya na bihirang makita ni Julian. Kahit na ngayon lang niya kachat si Jasper, hindi nakalimutan ni Julian na ang pinakamahalaga sa kanya ay ang protektahan ang kaligtasan ni Jasper. Kaya naman, hindi siya umiinom ng anumang alak upang manatiling mapagbantay sa magulo at maingay na nightclub na ito na puno ng lahat ng uri ng tao. Ganun pa man, hindi niya napansin kung kailan nagsashay over ang may-ari ng boses. Anong eksperto? Isang ganap na dalubhasa. Inangat ni Julian ang ulo para tingnan ang walang kapantay, balingkinitan, at matikas na babae sa kanyang harapan na nakangiti ng mahina. Muntik na siyang kumilos laban sa kanya. Sa ngayon, nakatayo ang babaeng iyon sa harap ni Jasper at walang nakita si Julian. Mga 3 meters ang layo nila. At saka, nagawa iyon ng babaeng ito nang hindi siya na-detect ni Julian. Kung may gusto siyang gawin kay Jasper ngayon sa ganoong kalapit, hindi kumpiyansa si Julian na mapipigilan siya nito. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya sasaktan, di ba, Mr. Lane? Tumingin si Adele kay Jasper at nakangiting sabi. Tinapik ni Jasper ang balikat ni Julian para ma-relax siya. Pagkatapos, bumangon siya at nakangiting sinabi kay Jane, hindi ko akalain na maabutin kita dito, Miss Brown. Kahit na isang beses lang nakilala ni Jasper ang boss ng Bruce Splash Tea House, nakagawa na siya ng impresyon sa kanya. Sa pagkakataong ito, napagtanto din niyang eksperto si Adele na maaaring magpakaba kay Julian. Ito ay isang bihirang pangyayari. Ngumiti ng mahina si Adele. Nahigitin ng kanyang ngiti ang lahat ng mga babae sa silid habang namumukod tangi ito sa maingay at magulong nightclub na ito. Hindi ko akalain na makakasagabal din ako sa iyo dito, Mr. Lane. Nakikilala mo ba ang isang matandang kaibigan sa ibang lungsod? Tumawa si Jasper at sinabing, narito ka ba para sa negosyo, Miss Brown? Nandito ako para makita ang isang tao. Ngayong nakita ko na sila, makakabalik na ako. Gayunpaman, bago iyon, nakita kita, na isang sorpresa sa akin. Interesado ka bang makasama ako ng ilang oras sa isang tahimik na lugar sa malapit? Napatingin si Jasper kay Henry na nakikipaglaro sa mga babae at tumanggo. Aniya, isang karangalan na maimbitahan ng ganitong kagandahan. Pumunta si Jasper para ipaalam kay Henry pero sobrang saya ng lalaki kaya hindi niya pinansin si Jasper. Kinawayan niya ang kamay para sabihing naiintindihan niya at saka bumalik sa dibdib ng dalaga para umimik. Samantala, umalis si Jasper sa maingay na nightclub kasama sina Julian at Adele. Sa isang coffee shop sa hindi kalayuan, pinaupo ni Adele si Jasper. Hindi umupo si Julian.
Nagpa siya siyang tumayo sa di kalayuan. Kahit isang millisecond sa pakikipaglaban sa isang master ay mahalaga. Ang distansya at posture na ito ay naging mas madali para kay Julian na harapin ang anumang hindi inaasahang mga problema. Ang iyong kaibigan ay labis na nag-aalala tungkol sa iyong kaligtasan. Ngumiti si Adele kay Jasper. Wala akong choice. Dahil sa sobrang kinasusuklaman ko, nabawasan ang kaba ko kapag kasama siya. Natawa si Jasper sa sarili. Tumawa si Adele at sinabing, Mr. Lane, tinanong mo ako tungkol sa pakay ko sa pagpunta sa Suzzville, kaya pwede ko bang malaman kung bakit ka nandito? Nandito ako para makilala ang isang tulad mo, Miss Brown. Katulad nito, nakilala ko ang tao, at naging maayos ito, sagot ni Jasper. Napakurap si Adele at nagtanong, maaari ba akong magtanong kung sino ang nakilala mo? Tiningnan ni Jasper si Adele nang makahulugan at sinabing, I doubt that you are so curious, Miss Brown. Ang kuripot mo, Mr. Lane. Inilagay ni Adele ang isang kamay sa ilalim ng kanyang baba at nagpakita ng pulang tali sa kanyang makatarungang palso. Mukha itong maislan at maganda. Ang kaibahan ng pula at puti ay naging dahilan upang magmukha siyang abnormal na maliksi at kaakit-akit. Ayos lang, hindi ako makakapidyo sa pag-aalok sa iyo ng isang balita, Mr. Lane. Na-curious naman si Jasper. Tinanong niya, isang balita. Bahagyang ngumiti si Adele at sinabing, sa totoo lang, kung hindi kita nakilala dito, hinanap pa rin kita nang makabalik tayo nang may humiling sa akin na makipag-appointment sa iyo. WHO. Tanong ni Jasper. Ang sekretarya ng presidente ng SBS Bank, si G. Tony Pratt. Mahinang sinabi ito ni Adele, ngunit biglang nagtaas ng kilay si Jasper. Ang SBS Bank ay kilala rin bilang Summerland External Development Bank. Ang bangkong ito ay pag-aari ng estado at hindi nagpapatakbo ng anumang mga savings account. Sa makatuwid, marami ang alam ng karamihan sa mga tao tungkol dito, novel drama. Gayunpaman, kung ang isang tao ay gumawa ng isang negosyo sa dayuhang kalakalan at kung sino ang kayamanan ay umabot sa isang tiyak na antas, o nagkaroon ng isang malakihang proyekto sa dayuhang pamumuhunan, kailangan nilang harapin ang bangkong ito. Ito ay dahil ang bangkong ito ay mayroong maraming awtoridad. Lahat ng foreign exchange reserves ng central bank ay nakaimbak sa bangkong ito. Ang pangunahing responsibilidad nito ay ang kumatawan sa gobyerno, gumawa ng mga dayuhang pamumuhunan, at magsagawa ng mga pakikipag-ayos sa foreign exchange. Masasabing bukod sa kawalan ng kakayahang mag-isyo ng pera, lahat ng sangay ng SBS Bank sa ibang bansa ay katumbas ng Summerland Central Bank mismo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1499. Sa ganoong espesyal at kritikal na panahon, maliwanag na ang mga pangunahing executive ng naturang makabuluhang bangko ay lalapit sa kanya. Kailan tayo magkikita? Hindi naman nagdalawang isip si Jasper at agad na pumayag. Kinakatawan ng pulong na ito ang unang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga nakatataas at isang kinatawan ng sibil, kaya natural, hindi niya ito palampasin. Matagal na niyang alam sa kanyang puso na ang mga nakatataas ay hindi basta-basta makakaupo sa ganoong malaking kaganapan. Gayunpaman, nag-alala si Jasper dahil wala pa silang sinasabi hanggang ngayon. Nag-aalala siya dahil wala siyang ideya kung ano ang iniisip ng mga big shots sa Swallow Capital. Kung may mga plano ang Swallow Capital, dapat ay nakipag-usap man lang siya sa isang kinatawan ng pribadong kapital. Dapat mayroon silang channel ng komunikasyon man lang. Ngayon, ang channel ng komunikasyon na ito ay sa wakas ay lumitaw sa harap ni Jasper. Ang entity na ito ay mas mahalaga kaysa sa sino mang nakilala ni Jasper noon. Ngumiti si Adele at sinabing, nasa Suzzville siya ngayon. Nandito siya para sa isang meeting ngayon at aalis siya bukas. Plano ko noong una na i-schedule ang pulong para bukas o sa makalawa. Dahil nagkataon namang nandito si Mr. Lane, bakit hindi mo siya makilala ngayong gabi? Ngumiti si Jasper at tumango. Sinabi niya, salamat, Miss Brown. Sa ilalim ng kaayusan ni Adele, makalipas ang kalahating oras, nakilala ni Jasper si Tony Pratt, ang sekretarya ng presidente ng SBS Bank, sa isang 4-star hotel. Bagaman siya ay hinirang bilang kalihim, ang lalaki ay higit na katulad ng opisyal na kalihim general. Pagkatapos ng lahat, si Tony ay isa sa mga pangunahing senior executive ng SBS Bank.
Sa kabila ng pagiging nasa ibaba ng hierarchy, ang posisyon na ito ay hindi mas mababa kaysa sa punong ehekutibo ng Southeast Province. Matapos ihatid si Jasper sa kinaroroonan, hindi na umakyat si Adele, hindi rin umalis. Sa halip, sinabi niyang maghihintay siya sa ibaba hanggang sa matapos si Jasper at Tony. Ang ibig sabihin nito ay may sasabihin siya kay Jasper. Hindi tinanggihan ni Jasper ang mungkahing ito. Pagkatapos sumang-ayon kay Adele, umakyat siya sa itaas para salubungin si Tony. Si Tony ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa edad na 50. Siya ay katamtaman ang tangkad, habang ang kanyang timbang at hitsura ay katamtaman din. Gayunpaman, kung ang isang lalaki ay nasa mataas na posisyon, natural na magkakaroon siya ng isang pambihirang kagandahan sa kanya. Ganito lang si Tony. Kung naabot niya ang posisyon na ito sa kanyang edad, tiyak na nangangahulugan ito na siya ay isang napakatalino na tao. Pagkalabas ni Tony ng kwarto ay tumawa ito bago lumapit kay Jasper. Inabot niya ang kanyang kamay mula sa malayo at sinabi kay Jasper, "Mr. Si Lane, kahit hindi pa kami opisyal na nagkikita, para kaming magkapatid na kaluluwa ngayon." Ganon din ang ngiti sa labi ni Jasper habang hawak niya ang kamay ni Tony. Sabi niya, "Mr. Pratt, natutuwa akong makilala ka. Ito ay isang karangalan." Panipi. Tumawa si Tony at sinabing, "Mr. Lane, ikaw ay isang tao na dapat naming pinag-aralan at batay sa aming mga haka-haka sa pagdating sa mga unang araw ng domestic futures market at ang internasyonal na merkado ng krudo. Ang pagliligtas sa merkado sa Harbor City ay partikular na kamangha-manghang. Noong nakikipag-usap kami ng Securities Regulatory Commission sa ilang matandang kasamahan mula sa Financial Department, laking gulat namin nang pag-usapan namin si Mr. Lane na wala pa sa 30s. Ang lahat ng iyong mga nagawa ay lubhang kahanga-hanga." Mabilis at mahinhin na sagot ni Jasper, "Mr. Pratt, masyado kang mataas ang pagsasalita tungkol sa akin. Maliliit na tagumpay lang iyon at hindi dapat ipagmalaki." Tumawa si Tony. Pinuri ni na Jasper at Tony ang mga nagawa ng isa't isa at pumasok sa reception room na inihanda ng hotel habang sila ay nag-uusap. "Mr. Lane, wala tayong masyadong oras, kaya bilisan natin at diretso na tayo sa topic." Pagkaupo ay diretsyong sabi ni Tony. Tumanggo si Jasper at sinabing, "Mr. Pratt, sige lang. Todo tay nga ako." Ikanaway ni Tony ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, "Hindi mo kailangang maging magalang sa akin. Mas kilala ka kaysa sa akin ngayon." Pagkatapos ng ilang chit-chat, nawala ang ngiti ni Tony at dahan-dahan niyang sinabi, "Actually, I asked to see you so I can send you this message from the higher-ups. Pagkatapos nito, kukunin ko ang iyong opinyon, at pagkatapos ay ibabalik ko ito sa kanila." Tungkol sa kasalukuyang sitwasyon, ang mga nakatataas ay binibigyang pansin ito sa buong panahon. Sa katunayan, mula pa noong una kang pumasok sa merkado, ang mga ulat sa panganib ay pinagsama-sama na ng mga nauugnay na departamento. Ngayon, ang kailangan kong sabihin sa iyo ay una sa lahat, ang saloobin mula sa itaas ay napakalinaw. Hindi namin papayagan ang sinuman sa Summerland na mabuli, hindi banggitin na ang buong sitwasyong ito ay nasa saligan ng pagprotekta sa domestic ekonomiya. Nang sabihin ito ni Tony, sinulyapan niya si Jasper ng may paghanga at nagpatuloy, ang pahayag na ito ay ibinigay ng isa sa mga big boss. Ang pahayag na ito lamang ay masasabing matukoy ang iyong potensyal. Ang ganitong bagay ay napakabihirang, pabayaan na lamang para sa isang kasing bata mo, Mr. Lane. Ang iyong kinabukasan ay walang hangganan. Kinaway-kaway ni Jasper ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, "Kung hindi ako nagkakamali, tiyak na mayroon pa ring nasa likod nito, di ba?" Novel drama. Tumanggo si Tony, nawala ang kanyang ngiti, at same time niyang sinabi, "Sa kasalukuyang sitwasyon, ang impluwensya ng mga panlabas na kadahilanan ay umiiral sa lahat ng oras. Sa makatuwid, kailangang isaalang-alang ng mga nakatataas ang bagay na ito ng komprehensibo. Hindi nila maaaring mawala ang kanilang propriety dahil sa mga pakinabang at pagkalugi ng isang tao." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1500. "Naiintindihan ko." Tumanggo si Jasper. "Nagawa ko na ang pagsasakatuparan na ito bago ko ginawa ang desisyong ito." Tumanggo si Tony at sinabing, "Mabuti naman. Gayunpaman,
Huwag mag-alala, malinaw ang ugali ng mga nakatataas. Wala silang ginagawa sa ngayon dahil kailangan nilang isaalang-alang ang impluwensya sa internasyonal na komunidad. Gayunpaman, hindi kami mananatili kung ang mga bagay ay nagiging kritikal. Sabi ni Jasper, pakipasa sa kanila ang mensahe ko, Mr. Pratt. Go on, seryosong sabi ni Tony. Ang tunay na layunin ng pakikialam ng Estados Unidos sa pagkakataong ito ay ang pumasok sa domestic market sa pamamagitan ng paggamit sa akin bilang isang scapegoat. Nais nilang agawin sa atin ang mga bunga ng ating reformasyon at pagunlad sa paglipas ng mga taon upang mapunan ang mga pagkalugi na dinanas nila sa pag-atake ng terorista at para malihis din ang atensyon ng kanilang mga tao. Napabuntong hininga, nagpatuloy si Jasper, I am in this position and have no other choice. Kahit na matalo ako, hindi natin maaaring hayaang mahawakan ng mga tagalabas ang mga resulta ng mahigit 1 bilyong tao mula sa pagsusumikap ng Summerland sa loob ng maraming taon. Ito ang hiling ko. Kaya, Mr. Pratt, mangyaring ihatid ito sa ngalan ko. Mataimtim na tumanggo si Tony. Ipapasa ko ito nang hindi nawawala ang isang salita. Umiling si Jasper. Pagkatapos, tumayo siya at nakipagkamay kay Tony bago sinabing, Mr. Si Pratt ay nasa isang pulong sa buong araw, kaya hindi nakita guguluhin pa. Inihatid ni Tony si Jasper sa pintuan at sinabing, Mr. Lane, mangyaring mag-ingat sa iyong pagbabalik. Mr. Lane, wait lang. Tatalikod na sana si Jasper nang marinig niyang nagsalita ulit si Tony, Mr. Lane. Tumayo si Jasper at lumingon kay Tony. Tumigil sandali si Tony. Mukhang nag-iisip kung ano ang dapat niyang sabihin. Pagkatapos, nagpatuloy siya, hindi ko dapat sabihin ito, ngunit sa palagay ko kailangan ko pa ring sabihin sa iyo para malaman mo. Ang SBS Bank ay gagawa ng aksyon kapag ito ay kinakailangan. Itinaas ni Jasper ang kanyang kilay at ipinakita ang unang tunay na ngiti mula nang makipagkita sila kay Tony. Tumanggo siya at sinabing, I got it. Salamat. Maaalala ni Jasper ang pabor na ito magpakailanman. Ngumiti naman si Tony bago isara ang pinto. Pagkadating niya sa ibaba, pumunta si Jasper sa lobby kung saan niya nakita si Adele sa lounge. Kumaway si Adele kay Jasper at lumapit si Jasper sa kanya. Tapos ka na ba? Tanong ni Adele. Yeah. It went pretty smoothly, sagot ni Jasper sabay tango. Hindi sinabi sa kanya ni Jasper kung ano ang kanilang napag-usapan, habang si Adele naman ay matalino sa hindi pagtatanong. Nabalitaan kong nakipag-ugnayan ka sa Munting Prinsipe at ni Lord Alvarado kamakailan, tama ba? Tanong ni Adele habang nakatagilid ang ulo. Napatingin si Jasper sa babaeng ito na makapidyo hiningang maganda at sobrang misteryoso. Miss Brown, napakaalam mo. Ngumiti si Adele at sinabing, kukunin ko lang iyon bilang papuri. Ang mga Brown mula sa Hilaga, ang Royals mula sa Timog, at ang Alvarados mula sa Hilagang Kanluran. Sa ngayon, lahat sila ay mga mababang profile na kilalang pamilya sa bansa. Ang tatlong pamilyang ito ay maaaring maging pinakamakapangyarihan sa bansa, ngunit mayroon lamang silang dalawang pagkakatulad. Biglang naging madaldal si Adele. Pagpapatuloy niya, una, ang tatlong pamilyang ito ay mayroon ng hindi bababa sa 200 taon, kaya't sila ay maituturing na ang tanging natitirang mga pamilya sa bansa na dumaan sa panahon ng feudal at napanatili pa rin ang kanilang mana. Pangalawa, lahat sila ay may kamangha-manghang mga kahalili sa henerasyong ito. Nang sabihin ito ni Adele, nakangiti niyang sinabi kay Jasper, may gusto siyang sabihin sa iyo, Mr. Lane, ang taga-norte, at hiniling niya sa akin na ipasa ang mensahe sa iyo. Nagulat talaga si Jasper. Sino si Adele? Nakipag-ugnayan sa kanya ang SBS Bank na pag-aari ng estado sa pamamagitan niya. Kahit na ang baldado na si Brown ay gustong makipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan niya. Teka, ang baldado na si Brown at Adele Brown. Nagkaroon ng banayad na pagbabago sa paraan ng pagtingin ni Jasper kay Adele. Hindi pinansin ni Adele ang biglang pagbabago ng tingin ni Jasper at nagpatuloy sa pagsasalita. Sabi niya, pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa iyo, nanghihinayang siya na hindi kanya makikilala ng mas maaga. Umaasa siya na magkakaroon siya ng pagkakataon na makilala kanya sa Swallow City sa hinaharap. Kapag dumating ang oras, magkakaroon siya ng magandang mahabang pakikipag-chat sa iyo at gagawin kang kaibigan.
Nagtaas ng kilay si Jasper at tumawa. Sumagot siya, nabigla ako na si Mr. Brown ay magalang sa akin. Napangiti ng mahina si Adele at sinabing, masyado kang humble, Mr. Lane. Sa ngayon, maaari kang ituring na isa sa mga pinakakahanga-hangang tao sa bansa. Siyempre maraming gustong makilala ka. May sinabi ba si Mr. Brown bukod dito? Tanong ni Jasper. Umiling si Adele at sumagot, hindi. Tumanggaw si Jasper at sinabing, okay, pakisabi sa kanya na pupunta talaga ako sa Swallow City para makipag-chat sa kanya ng mahabang panahon kung may pagkakataon ako. Nang matapos siya sa trabaho, tumayo si Jasper at sinabing, sige, magpapalam na ako. Nasa nightclub pa rin ang kaibigan ko. Mr. Lane, mag-ingat ka sa iyong pag-uwi. Tumayo si Adele at magalang na pinaalis siya. Tumalikod si Jasper at gumawa ng ilang hakbang. Bigla siyang lumingon at nakangiting nagtanong, Miss Brown, pwede ko bang tanungin kung ano ang relasyon niyo ni Mr. Brown dahil Brown din ang apelyido mo. Siya ang aking nakatatandang kapatid, ang aking biolohikal na kapatid, bahagyang yumuko si Adele at sumagot, novel drama. Panipi kuwit panipi, mukhang natulala si Jasper at natauhan lang siya pagkaraan ng mahabang panahon. Pagkatapos, tumanggaw siya at umalis pagkatapos tumalikod. Nang lumabas siya, nagtanong si Julian pagkasakay niya sa kotse, gusto mo bang pumunta sa Swallow Capital para kausapin ang baldado na si Brown? Hindi na kailangan. Tinanggihan niya ako, mahinahong sabi ni Jasper habang nakatingin sa labas ng bintana.